Sa kabilang banda, sa Wishing Star Tower sa Donghai City. Sa sandaling iyon, ang sahig ay natakpan ng sariwang pulang dugo sa lugar na malapit sa Wishing Star Tower. Ang mga miyembro ng lahat ng pangunahing mga sekta, isa-isang nahulog sa isang pulang dugo. Ang dalawang mundo ay nasa labanan ang 3 araw at 3 gabi. Sa 3 araw na iyon, ang mga miyembro mula sa pangunahing mga sekta ay nagdusa at nasawi. Mayroon silang higit sa 200,000 mga tao sa una, subalit, mayroon lamang halos 1,000 mga miyembro na natitira pagkatapos ng 3 araw ng labanan. Ang New World ay nawala rin ang kalahati ng kanilang mga kalalakihan, ngunit mayroon pa silang 100,000 mga tao na natitira. 5,000 tao laban sa 100,000 katao, iyon ay tulad ng pagtapon ng isang itlog sa isang bato. Ang mga pangunahing sekta ay maaaring bahagyang humawak. Kahit na may 1,000 lamang sa kanila ang natitira, nakakuyom pa rin ang kanilang mga ngipin at nakasabit doon. Ang mga pangunahing pamilya sa lungsod ng Donghai ay naroon upang suportahan din sila, ang magkakapatid na Brandon at Abay, pamilya Darbay, pamilya Lindon, Justin Quinn mula sa pamilya Quinn, pamilya ni Kent Hawk at iba pa bilang karamihan sa mga pamilya ay naroon upang ibigay ang kanilang suporta. May-ari ng Moonlit River, Samson Facey. Pangulo ng Black Tiger Real Estate, Felix Blakely. Ang lahat ng mga taong iyon ay pinuno ng mundo ng negosyante. Ang kanilang mga tanod ay nasa battlefield din. Gayunpaman, bagaman maraming pamilya doon, naging komplikado ito ng sitwasyon. Sa mata ng hukbo ng New World, na nagsanay ng mahigpit na disiplina ng militar, ang World Universe ay may mga ordinaryong tao lamang sa kanilang mga puwersa. Hindi nila alintana ang mga ito. Bukod, kabilang sa mga pamilyang iyon, hindi lahat sa kanila ay naroon upang protektahan ang Donghai City. Marami sa kanila ay naroroon lamang para sa pagpapakita. Halimbawa, si William at ang iba pa mula sa pamilyang Lindon ay hindi nangahas na gumawa ng isang hakbang pasulong. Gumawa lamang sila ng matapang na may mga espada sa kanilang mga kamay. Para kay Florian mula sa pamilyang Darbay, inutusan niya ang kanyang pamilya na bumuo ng Big Dipper Formation. Mukha itong nakakatakot, ngunit hindi rin sila naglakas loob na sumulong din. Nagtago lamang sila sa likuran, ni hindi man lang sila nakipagbaka sa hukbo ng New World. Kahit nasa suporta ng pangunahing pamilya, ang sitwasyon ay hindi naging kanais-nais, ang bilang ng mga pinsala at kamatayan ay patuloy na tumaas. Pagkatapos ng 12 oras ng labanan, ang mundo, ang universe ay may halos 3,000 mga tao lamang ang natitira. Tumayo sila na may pagmamalaki at mataas habang nakikipaglaban sa 100,000 hukbo ng bagong daigdig. Dahil sa sitwasyon, ang mga nanalo at natalo ay halos natukoy. Gayunpaman, wala sa kanila ang sumuko. Ipinagpatuloy nila ang mga ngipin na ngipin, ipinagtanggol nila ang lungsod sa kanilang buhay. Lahat sila alam sa kanilang puso. Kung matatalo sila, iyon ang katapusan ng Donghai City, ang pagtatapos ng lahat. Sa sandaling iyon, ang Sim ay kuminang ng maliwanag sa gitna ng kalangitan, mukhang natabunan ito ng sariwang pulang dugo. Sa harap ng Wishing Star Tower, ang labanan sa pagitan ng 3,000 at 100,000 katao ay nagpatuloy sa galit. Sa gitna ng gulo, mayroong isang pambihirang matapang na anino. Si Zephyr yun. Sa sandaling iyon, si Zephyr ay natabunan ng dugo, mula ulo hanggang paa, walang kahit isang bahagi ng kanyang katawan na hindi nasugatan. Nagtamo siya ng higit sa 100 sugat, mukha siyang dugo ang tao. Hindi mabilang ang hukbo ng bagong daigdig na napapalibutan, imposibleng patayin silang lahat. Mahina ang mga kamay ni Zephyr, halos mapurol ang kanyang talim, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga ngipin at patuloy na nakasabit hanggang sa huling hininga. Sina Zephyr, Henry by General, at ang 10 Heaven Masters ay nakipaglaban hanggang sa kanilang huling lakas, bahagya silang makatayo ng tuwid. Gayunpaman, lahat sila ay mukhang determinado, hindi sila nagpakita ng anumang tanda ng pagsuko. Ang lahat sa kanila ay nakahawak pa rin sa kanilang mga sandata. Karamihan sa mga pangunahing sekta ay nagdusa ng malaking pagkawala. Ito ay pareho sa Elysium Gate din mula sa 100,000 mga kasapi, na iwan silang maihalos 30 katao. Hindi kalayuan sa larangan ng digmaan, umatras ang Abbess Mother Serendipity, Master Leonard at iba pang mga masters ng sekta. Lahat sila ay nagtamo ng matinding pinsala, at sa sandaling iyon, nasa burol sila na hindi kalayuan. Ang kanilang paglinang upang muling mabuo ang kanilang panloob na enerhiya.
Habang binubuhay muli nila ang kanyang panloob na lakas, ang Abyss Mother Serendipity at ang natitira ay nakatingin sa larangan ng digmaan, mukhang nagalala ang lahat ng mukha nila. Arf! Sa sandaling iyon, isang masakit na sigaw ang narinig mula sa gitna ng battlefield. Si Zephyr ay nagtamo ng isa pang pinsala sa talim. Nagkaroon ng mas maraming enerhiya sa paligid ng Zephyr. Ang isa sa mga hukbo ng New World ay nagpunta sa likuran ni Zephyr na may mahabang sibat. Tinusok niya ito sa tiyan ni Zephyr. Dumaan ang sibat sa tiyan ni Zephyr. Agad na lumabas ang sariwang dugo. Bang! Pakiramdam ni Zephyr ay parang pinakawalan ang lakas sa buong katawan. Siya ay mahina tulad ng dati at siya ay bumagsak sa isang tuhod sa lupa. Kasabay nito, ilang iba pang mga hukbo ng New World ang kumuha ng pagkakataon na atakihin si Zephyr gamit ang mahabang espada sa kanilang mga kamay. Bang! Bang! Napuno ng dugo ang bibig ni Zephyr. Ang katawan niya ay maraming beses na natusok na para itong isang bahay pukyutan. Sampal! Sa sandaling iyon, tinipon ni Zephyr ang kanyang panloob na lakas. Pinahawak niya ang hininga sa kanyang tiyan at hinugot ang lahat ng mahahabang sibat sa kanyang katawan. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kabilang kamay at itinapon sa ere ang kanyang mga kalaban. Arf! Malakas na umungal si Zephyr nang mahina siyang tumayo. Kahit na maputla ang kanyang mukha, hindi pa rin siya natatakot habang nakaharap sa hukbo ng New World sa kanyang harapan. Ano pa ang nakuha mo? Halika isa! Pulang-pula ang mga mata ni Zephyr habang sumisigaw ng buong lakas. Nagkatinginan ang hukbo ng New World, lahat sila nagsimulang mag-alala. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Paano pa rin siya tatayo matapos siyang magtamo ng napakaraming mga pinsala? Ang Abyss Mother Serendipity, Master Leonard at iba pang masters ng sekta ay namangha nang makita nila iyon. Iyon ang Elysium Gate. Handa silang isakripisyo ang kanilang buhay upang maprotektahan ang Donghai City. Kahit na malubha silang nasugatan, hindi sila umatras. Zephyr! Guro! Natigilan si Levin at ang iba pa niyang kapatid nang makita nila ang katawan ni Zephyr na puno ng dugo. Sinigawan nila siya. Nang sumigaw sila, nais ni Levin na magmadali upang tulungan si Zephyr. Gayunpaman, mayroong masyadong maraming mga kaaway at hindi sila maaaring sumulong. Walang paraan para tumakbo sila upang tulungan siya. Sa sandaling iyon, ang napinsalang nasugatan na si Zephyr ay napalibutan na ng mga kaaway. Namula ang kanyang mga mata at mukhang baliw habang sumisigaw sa langit. Mga tao mula sa bagong daigdig, makinig kayo. Hanggat narito ang Elysium Gate, huwag mo nang isipin ang tungkol sa hakbang sa Donghai City. Sa sandaling siya ay nag-iisa, ang bakal na talim sa kamay ni Zephyr ay lumipad palabas at nasugatan ang dose-dosenang mga hukbo ng New World. Sa pamamagitan ng pagkatapos, Zephyr ay ginamit ang huling piraso ng kanyang enerhiya. Siya ay umaasa sa kanyang huling hininga upang tumayo. Ang susunod na segundo, dose-dosenang mga hukbo ng New World na may mahabang baril sa kanilang mga kamay, umungal at masingil na singil. Si Zephyr ay wala nang natitirang lakas, hindi niya maiiwasan ang mga ito. Tumago sa kanyang katawan ang mahabang mga espada. Hindi na kinaya ni Zephyr at may sariwang dugo na tumagas mula sa kanyang katawan. Warlord Zephyr. Guro. Naririnig ang bawat isa na clenched. Pula ang mga mata ng magkakapatid na Dixon habang sumisigaw ng walang kabuluhan. Patuloy na tumulo at hindi mapigil ang kanilang luha. Ginamit ni Zephyr ang lahat ng kanyang lakas, pinunasan niya ang dugo sa kanyang bibig at mumiti ng mahina. Mahal na mga kapatid, hindi ko na kinaya. Dapat mong ipagpatuloy na ipagtanggol ang Donghai City. Protektahan ang mga tao dito. Huwag mapahiya si Brother Daryl at gayon din, huwag mapahiya sa Elysium Gate. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin si Zephyr sa kalangitan at sumigaw, ipagtanggol ang ating bansa, mamatay sa larangan ng digmaan, ako, si Zephyr, ay mamamatay ng walang panghihinayang. Umungal. Ang matayog na espiritu ay umugong patungo sa ulap sa kalangitan. Hindi kita hahayaang mamatay. Sa sandaling iyon, isang maliwanag, malakas na tinig ang narinig. Pagkatapos ay sinundan ito ng paglitaw ng isang puting snow na agila sa kalangitan. Sa likuran ng agila, mayroong isang anino ng isang tao, tumayo siya at mayabang. Nakatago sa kanyang mga mata ang makintab na luha. Si Daryl iyon.
Kapatid Daryl. Narito si Kapatid Daryl. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumigaw sina Henry B. Generals at iba pa. Gayunpaman, ang iba pang mga piling miyembro ng iba pang mga pangunahing sekta ay kumunot ng kanilang mga browser. Daryl, traitor ka. Gaano ka mangahas na lumitaw dito? Sigaw ni Abbess Mother Serendipity habang nakaturo kay Daryl. Dapat ay napakasaya mo ngayon na ang Donghai City ay halos talunin. Grabe ang sugat ko ngayon. Kung hindi man, siguradong papatayin kita, bastardo. Si Daryl ang traitor. Gaano katapang ang paglitaw niya roon. Ang 6-6 na sekta ay napigilan ang kanilang mga ngipin. Akala pa rin nila si Daryl ang traitor na sumali sa New World. Walang emosyon ang mukha ni Daryl habang hindi pinapansin ang Abbess Mother Serendipity. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang napuno ng galit ang kanyang buong katawan at patuloy itong tumaas. Nakatayo si Daryl sa likod ng Snow Eagle habang nakatingin siya sa lupa. Nakita niya ang marami sa mga bangkay ng kanyang mga kapatid na Elysium Gate sa lupa, sila ay namatay o nasugatan. Ang mga nanakit sa aking mga kapatid, lahat kayong karapat-dapat mamatay. Malamig na sabi ni Daryl. Ang sumunod na segundo, tinaas niya ang kanyang mga kamay. 9 na dragons ang lumitaw sa gitna ng hangin at pinalibot nila si Daryl. Pag-akyat ng 9 na dragons, sumigaw si Daryl sa tuktok ng kanyang baga habang nakaturo sa kampo ng New World. Umungal. Malakas at malinaw na dagundong ang narinig habang ang lahat ng 9 na gininto ang mga dragon ay sumugod patungo sa lupa. Arf! Ilang daang mga hukbo ng New World ang sumigaw sa sakit nang atakihin sila ng mga dragon at pagkatapos ay bumagsak sila sa lupa sa isang punang dugo. Sa oras na iyon, lahat ng mga elite mula sa World Universe ay walang imik. Natulala silang lahat. Ang lakas ni Daryl ay labis na nakakatakot. Si Dari ay hindi sumali sa bagong daigdig. Hindi nila siya naintindihan. Mahigpit na kinagat ng Abbess Mother Serendipity ang kanyang mga labi, hindi siya makapagsalita. Daryl. Isang malamig na tinig ang narinig sa sandaling iyon at nagmula ito sa kampo ng New World. Ito ay Sloan. Sa sandaling iyon, nakasuot ng sandata si Sloan at ang hitsura niya ay napakarilag. Pinatay niya ang higit sa 1,000 mga tao sa labanang iyon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit siya pinangalanan bilang warrior goddess ng New World Military. Iyon din ang dahilan kung bakit nila sila iginagalang at kinatakutan. Daryl, how dare you traitor me? Tanong ni Sloan, mukhang malamig ang mga mata niya. Pagtataksil. Malamig na tumawa si Daryl nang salubungin niya ang mga mata ni Sloan, hindi siya nag-alala. Sinabi niya, Chief Commander Sloan, ipinanganak ako sa World Universe at mamamatay ako bilang isa sa mga espiritu nito. Anong pagtataksil ang sinasabi mo? Mukhang handa ka ng mamatay. Dahan-dahang nagmula ang mga salita mula kay Sloan. Umiti si Daryl habang sumasakay sa likuran ng Snow Agila. Kung nais mong lupigin ang Donghai City, pagkatapos ay kailangan mo akong dumaan. Malakas at malakas ang boses niya. Napakahusay. Napatingin si Sloan kay Daryl, ang malamig niyang mukha ay mukhang malamig. Tapos, tinaas niya ang kamay niya. Makinig sa aking utos, patayin ang lahat ng natitirang tao sa kanilang puwersa, at hulihin si Daryl na buhay. Commander. Habang nagsasalita siya, ang kanyang hukbo ay nagsingil ng pasulong tulad ng isang alon ng alon. Tahimik na lumutang si Sloan sa gitna ng hangin, hindi siya nagpakita ng pagbabago sa emosyon. Kahit na dumating na si Daryl, ang World Universe ay maihalos 1,000 tao na lamang ang natitira. Sa palagay mo ba ilang libong mga tao ang maaaring kalabanin ang aking hukbo? Isang hangal na panaginip iyon. Habang tinitingnan niya ang hukbo ng New World na sinisingil sa kanya, tumingala si Daryl sa langit at tumawa ng malakas habang lumilitaw sa kanyang kamay ang blood-drinking sword. Hanggat humihinga pa rin ako, huwag mo nang isipin ang hakbang sa Donghai City. Si Daryl ay umungol ng malakas na kaya niya. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at pagkatapos ay siya ay lumingon at tumingin sa kanyang mga kapatid mula sa Elysium Gate. Mga kapatid ko, pumatay. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang natitirang mga miyembro ng Elysium Gate ay na-motivate na parang mayroon silang iniksyon ng tapang. Kahit na ang mga hindi makatiis ay nakakita ng lakas upang pilitin ang kanilang sarili na tumaas.
Ilang daang mga ito ang nakapalibot kay Daryl. Kapatid Daryl, makikipag-away tayo sa iyo hanggang sa wakas. Kahit na may kaunti silang mga miyembro, determinado sila. Handa silang lumabas lahat. A best mother serendipity at iba pa ay naramdaman na sumalungat. Si Daryl ay hindi isang traitor. Siya ay isang matatag na matapang na tao. Gayunpaman, ano ang ugnayan sa pagitan ng Daryl at Elysium Gate? Siya ba ay indomitable Darby? Nasasabik sila nang maisip nila iyon. Hawak ni Daryl ang kanyang blood-drinking sword at sinisingil sa mga kaaway. Sinalakay mo ang aking tahanan at pinatay ang aking mga kapatid. Gusto kong bayaran mo iyon ng dugo. Ang malamig na boses na iyon ay si Daryl. Ang sumunod na segundo, isang alon ng matinding panloob na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Daryl. Kasabay nito, itinaas ni Daryl ang isang daliri. Ang single-finger wonder ng grand art ng pagkasira. Ang mga salita mula sa bibig ni Daryl ay kasing lakas ng isang bomba. Bang! Sa sandaling nagsalita siya, ang hangin ay nagsimulang mag-ikot at isang nakakatakot na buhawi ng hangin ang nabuo, walang pigil na pag-ikot nito sa hangin. Ang Wishing Star Tower ang sentro, at ang nakapalibot na lugar sa daang mga milya ay puno ng alikabok. Ang bawat isa ay nakapikit, ang buhawi ay nagwasak ng ilang libong hukbo ng New World hanggang sa langit. Nagkaroon ng kaguluhan sa hukbo ng New World. Arf! Malakas na hiyawan ang narinig habang ang bagyo ng hangin ay ligaw na umikot. Ang buong Wishing Star Tower ay tulad ng impyerno. Ilang sandali lamang ay huminto ang buhawi, hindi bababa sa 3,000 mga hukbo ang namatay dahil sa iisang diskarteng iyon. Namumutla ang mukha ni Daryl. Gumamit siya ng higit sa kalahati ng kanyang panloob na enerhiya para sa pamamaraan. Katahimikan. Namatay lang ang katahimikan. Sa sandaling iyon, ang buong Wishing Star Tower ay tahimik na walang iisang tunog. Naririnig pa ang isang tunog ng isang karayom na nahulog sa lupa. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Daryl. Lahat sila ay natigilan, hindi ito makapaniwala. Nakakakilabot. Nakakakilabot yun. Isang pamamaraan lamang at maaaring tumagal ang buhay ng 3,000 sundalo. Tao pa ba siya? Mga kapatid, pumatay. Unggol ni Daryl. Gamit ang blood drinking sword, nagsingil siya patungo sa mga kaaway. Ang mga mata ni Daryl ay kasing pula ng dugo. Tulad ng pagtaas ng kanyang panloob na enerhiya, ang dugo ng pag-inom ng dugo ay lumiwanag sa pula. Ito ay parang isang dugoang pulang dragon na pumatay sa sinumang nakasalubong nito. Ang Elysium Gate ay hindi babagsak, nag-aaway kami hanggang sa huli. Patayin! 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 Ito ay tulad ng kung ang ilang daang mga miyembro ng Elysium Gate ay nabaliw habang sinusundan nila si Daryl. Gayunpaman, dahil sa napakalaking agwat sa pagitan ng bilang ng mga tao mula sa parehong partido, nawalan sila ng mas maraming miyembro sa loob lamang ng ilang segundo. Sa sandaling iyon, hindi kalayuan sa battlefield, ang mga miyembro ng pamilya Darby ay nakatayo lamang doon. Inaangkin nila na nandoon sila upang suportahan ang Donghai City, ngunit itinago nila ang kanilang sarili. Wala silang balak na manlaban man lang. Nang makita nila na ang world universe ay bahagya na makahawak, hinawakan ni Jackson ng mahigpit ang isang mahabang talim sa kanyang kamay habang tumataas ang presyon ng dugo. Sinigawan niya si Florian, kapatid, singilin natin sila. Handa siyang magpatuloy sa labanan nang sinabi niya iyon. Pagkatapos lamang ng 2 hakbang pasulong, pinahinto siya ni Florian. Mukhang bigo si Florian. Kinunot niya ang kanyang mga mata at sinabing, Jackson, baliw ka ba? Hindi nila maipagtanggol ang Wishing Star Tower. Kung si Daryl, ang bastardo na iyon, ay nais na kumilos tulad ng isang bayani, pagkatapos ay hayaan mo lang siya. Hindi natin kailangang isakripisyo ang ating mga sarili. Huminga si Jackson ng mahabang buntong hininga pagkatapos niyang marinig iyon. Wala na siyang ibang sinabi, ngunit mukhang nag-aalala pa rin siya. Sa sandaling iyon, ang labanan ay naging mas matindi. Si Daryl ay natabunan ng dugo. Ang mga miyembro ng Elysium Gate ay halos bumagsak, iilan lamang sa kanila ang kasama pa rin ni Daryl. Ang hukbo ng kanilang kaaway ay napakalaki lamang, walang paraan upang patayin silang lahat. Si Daryl ay halos hindi makabitin sa labanang iyon. Sa wakas, natagpuan ng isang sundalong New World ang pagkakataong tumusok sa dibdib ni Daryl gamit ang kanyang talim.
Arf! Agad na tumulo ang dugo ng laman mula sa kanyang katawan. Kapatid Daryl. Sumigaw si Henry B. General at ang iba pang nasa likuran niya nang makita iyon. Ang lahat ng kanilang mga mata ay namula. Patayin! Si Daryl ay umuungal na baliw, inalis niya ang kanyang blood-drinking sword nang hindi pinapansin ang kanyang pinsala. Ang isa pang pangkat ng mga sundalo ay nahulog. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang pangkat na mga hukbo ang nagsingil ng pasulong. Itinaas nila ang kanilang mahahabang sibat at ginamit ito upang butas sa likuran ni Daryl. Arf! Hindi nagawa ni Daryl na iwasan iyon, ang katawan niya ang kumuha ng pinsala. Sumuka siya ng sariwang dugo at bumagsak sa lupa. Daryl! May sumigaw ng kanyang pangalan. Sinundan niya ang direksyon ng boses na iyon at nakita niya si Yvonne sa malapit. Naiyak siya para sa kanya. Narinig lamang ni Yvonne ang tungkol sa labanan sa labas ng lungsod. Agad niyang dinala ang pamilyang-pamilya doon upang makita kung makakatulong sila. Pagdating niya, nakita niya na si Daryl ay natabunan na ng dugo habang maraming mahahabang espada ang tumusok sa kanyang katawan. Pagkatapos siya ay nasa lupa sa isang punang dugo. Si Yvonne ay nasalanta, kaya pinadyak niya ang kanyang mga paa at umiyak. Daryl, hindi ka maaaring mamatay. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring huwag mo akong iwan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Yvonne luha ay tulad ng perlas sa isang maluwag na string, nahulog ito nang hindi mapigilan. Nais ni Yvonne na magmadali, ngunit pinigilan siya ng kanyang pamilya. Napakaraming mga kaaway ang pumaligid kay Daryl, tiyak na mamamatay siya kung sumugod siya sa kanya. Namumutla ang mukha ni Daryl habang nakahiga sa lupa. Wala siyang naririnig na isang salita man lamang mula kay Yvonne. Ramdam na ramdam lamang niya ang lakas sa kanyang katawan nang ito ay unti-unting nawala. Pinilit ni Daryl na ngumiti, hindi siya nagpakita ng takot sa kamatayan. Pagkatapos malinaw na sinabi niya, ako si Daryl, wala akong mga kasalanan sa mundo. Wala akong kasalanan laban sa World Universe. Kahit na mamatay ako rito, wala akong pagsisisihan. Ang kanyang mga salita ay kasing lakas ng bomba, narinig siya ng lahat. Tama, walang pagsisisi kahit na mamatay tayo. Ang lahat ng mga miyembro ng Elysium Gate sa likuran ni Daryl ay sabay na umangal. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Levin ay natabunan din ng dugo, ang ilan sa kanila ay mula sa mga kaaway at ang ilan ay kanya. Tulad ni Daryl, ginamit ni Levin ang lahat ng kanyang lakas sa labanan, nahahawakan lang niya ang huling lakas niya. Ang 10 metro na taas na siyam na Dragon's Justice Flag ay nasa kanyang mga kamay pa rin, tumayo ito ng matangkad at malakas. Kahit na natabunan ito ng dugo, lumipad pa rin ito sa gitna ng malamig na simoy. Ang Elysium Gate ay hindi mahuhulog. Ang 9 Dragon's Justice Flag ay hindi mahuhulog. Sina Master Leonard, Abbess Mother Serendipity, at iba pang masters ng sekta ay pawang mahina at namumutla. Ang Elysium Gate ay hindi na maaaring humawak pa. Ang Wishing Star Tower ay hindi maipagtanggol. Ang Donghai City ay mahuhulog, ito ay isang sakuna na hindi maiiwasan ng World Universe. Mga sundalo, wala na ang World Universe. Patayin ang lahat ng mga kabiguang ito. Tinaasan ni Sloan ang kanyang panloob na lakas at sumigaw. Libu-libong mga tropa niya ang nag-udyok at nasasabik nang sabihin niya iyon. Gayunpaman, lahat ng mga pangunahing sekta ay lubos na nabigo nang makita nila iyon. Lumuhod si Daryl sa isang tuhod, ang mukha niya ay nabalot ng mga bahid ng dugo at ang mga mata ay nagningning ng luha. Sinubukan niya ang lahat. Lahat ng kanyang pinakamahusay. Bumuntong hininga si Daryl nang maisip niya iyon. Pinikit niya ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng pagkabigo. Dari, kapatid, pasensya na nahuli ako. Sa sandaling iyon, isang malakas na ugong ang narinig. Mula sa malayo, ang isang makakakita ng libu-libong mga tao ang dumating ng husto sa battlefield. Ang pinuno ay isang tao na may dobleng palakol, mukha siyang warlord. Si Doc Sanders yun. Ducky. Halos umiyak si Daryl nang makita niyang nandoon si Dax kasama ang Flower Mountain Sect. Sa parehong oras, isa pang boses ang narinig mula sa Timog Silangan. Dari, narito ako upang tulungan ka din. Tiningnan niya ang direksyon ng boses, 10,000 tao ang nagmartsa mula sa silangan. Ang pinuno ng tropa ay nakasuot ng isang mahabang puting balabal at maihawak siyang isang natitiklop na fan sa kanyang kamay.
Mukha siyang matikas. Ito ay isang tao mula sa Eternal Life Palace, si Chester Wilson. Sa ilalim ng sikat ng araw, lahat ng tatlong magkakapatid ay nagkatinginan at ngumiti. Ang kanilang ngiti ay may maliwanag na maliwanag. Dax, kapatid Chester. Sumabog muli si Daryl ng sariwang dugo at basa ang kanyang mga mata. Di nagtagal, dumating na sa harap niya ang Flower Mountain Sect at ang Eternal Life na lugar ng sekta. Noon lamang nakita ng malinaw ni Dax at Chester ang mukha ni Daryl. Si Daryl ay nasugatan ng labis na hindi na siya mukhang isang tao, puno ng dugo ang buong katawan niya. Agad na nakita ni Dax ang pula nang mapagtanto niya iyon. Mga alagad ng Flower Mountain Sect, pakinggan mo ako. Patayin! 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 Baliw na daing ni Dax. Gamit ang malaking palakol sa kanyang kamay, nagsingil siya patungo sa hukbo ng New World. Mga mag-aaral ng sekta ng Eternal Life Palace, pakinggan mo ako. Ipagtanggol ang aming tahanan, ipagtanggol ang mga tao sa Donghai City. Parin! Mahigpit na hinawakan ni Chester ang kamao. Nawala ang cool niya nang makita niya ang matinding pinsala ng kanyang kapatid. Patayin! Ang mga miyembro ng Flower Mountain Sect at Eternal Life Palace Sect ay sumugod patungo sa kampo ng kalaban, handa na silang pumatay. Si Master Leonard, Abbess Mother Serendipity, at ang iba pang mga miyembro ng sekta ay nagkatinginan, wala silang masabi kahit isang salita. Ang masamang Eternal Life Palace Sekta. Palagi nilang pinupuna sila, ngunit nandoon din sila upang ipagtanggol ang Donghai City. Lahat sila ay mukhang magkasalungatan, wala sa kanila ang nagsalita. Patuloy na maririnig ang malalakas na ugong sa larangan ng digmaan. Arf! Mas maraming tao ang nahulog sa lupa at mas maraming sariwang dugo ang tumulo. Sa Donghai City First Hospital. Magulo ito sa labas ng lungsod at nag-alala ang lahat sa lungsod. Sa pasyente ward, umupo si Monica sa kama. Mukha siyang kalmado, ngunit may masamang pakiramdam. Mula nang lumabas si Daryl upang bumili ng lugaw para sa kanya noong isang gabi, hindi pa niya ito naririnig mula sa kanya. Sa kabutihang palad, ang pinuno ng ospital na si Shirley ay alagaan siya ng mabuti habang wala siya. Handa na si Monica na magpalabas ng ospital, ngunit hindi pa nakakabalik si Daryl. Alam niyang hindi siya iiwan ni Daryl, dapat nasa gulo siya. Si Monica ay hindi naayos, ang naisip lang niya kay Daryl. Sa sandaling iyon, 2 nurse ang dumaan sa ward at marahan silang nag-chat. Narinig mo ba ang tungkol doon? Halos nasakop ng hukbong New World ang Wishing Star Tower. Sa iyong palagay, kung ang Donghai City ay sasakop, ano ang gagawin ng hukbo ng New World sa mga taong katulad natin? Mahinang sabi ng nurse. Ang Donghai City ay maaaring hindi masakop, sabi ng iba pang nurse. Mayroon akong pinsan na kapatid na babae, na isang disipulo din ng MESEC. Narinig kong hindi nila matatalo ang New World Military. Pagkatapos ang isang taong nagngangalang Daryl ay nagdala ng libu-libong mga tao upang suportahan sila. Maaari silang hawakan ng ilang sandali pa. Narinig ko na ang kalagayan ay kahilahilakbot at maraming mga tao ang namatay. Narinig ko rin ang Master Reed at Master na iyon. Seryosong nasugatan si Leonard. Warlord Zephyr Elysium Gate at na si Daryl ay hindi rin makakaligtas. Ay hindi namin dapat kalimutan ang tungkol sa mga bayani na nakipaglaban-laban sa hukbo ng bagong daigdig. Nawala ang kanilang boses. Natigilan si Monica habang nagpatuloy sa pagkakaupo doon. Ano? Ang New World Army ay naglunsad ng isang atake Daryl ay sa Wishing Star Tower. Ang luha ni Monica ang lumabo sa kanyang paningin. Tumayo siya mula sa kama at mabilis na tumakbo papunta sa Wishing Star Tower. Dari, mangyaring maging maayos ti. Kumuyom ang puso ni Monica, ngunit nagdasal siya. Mula nang umalis siya sa Elysian Island, ang kanyang buong buhay ay nakatali kay Daryl. Gusto lang niyang sundin si Daryl sa natitirang buhay niya. Walang ibang lalaki ang maaaring pumasok sa kanyang puso. Kung ang Wishing Star Tower ay nasakop at namatay si Daryl sa labanan, ayaw niyang mabuhay mag-isa. Gusto niyang mamatay kasama niya. Sa Wishing Star Tower. Amoy dugo ang hangin. Arf! Narinig ang mga dagundong ng pagpatay at hiyawan ng sakit habang dumadaloy ang sariwang dugo sa Wishing Star Tower. Naging mas mabangis ang laban.
Kahit na ang Flower Mountain Sect at ang Eternal Life Palace Sect ay dumating upang tulungan silang ipagtanggol laban sa hukbo ng New World, hindi maganda ang sitwasyon. Pinayagan ni Daryl ang Flower Mountain Sect na magtakda ng dalawang pormasyon. Naisip niya na ang pagbuo ay makakatulong upang talunin ang hukbo ng New World. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Daryl na masisira ni Sloan ang pagbuo kapag nabuo na ito. Si Sloan ay masyadong malakas, walang makakapantay sa kanya. Sa tuwing magtatakda ng isang pormasyon si Daryl, kailangan lang gumamit ng isang solong pamamaraan ni Sloan upang masira ito. Di nagtagal, ang Flower Mountain Sect at ang Eternal Life Palace Sect ay nawala ang marami sa kanilang mga alagad sa pagkamatay at pinsala. Walang paraan upang ipagtanggol laban sa hukbo ng New World. Napilitan silang umatras ng paulit-ulit. Ito ba ay kapalaran? Mukha namang nag-aalala si Chester habang umuungal patungong langit. Mga mag-aaral ng sekta ng Eternal Life Palace, makinig ng mabuti. Kahit na lahat tayo ay kailangang mamatay dito sa laban na ito, ipagtatanggol pa rin natin ang aming lupain. Natabunan din ng dugo si Dax. Katulad ni Chester, nakaramdam din ng hina si Dax. Ang kanyang kamay ay hinawakan ang kanyang mga palakol sa isang mahigpit na pagkakahawak, at ang kanyang mga mata ay duguan din gayunpaman, na natili siyang motivate. Daryl, Chester, tayong tatlo ay sumali sa puwersa upang ipagtanggol laban sa hukbo ng New World ngayon. Kahit na ang Wishing Star Tower ay natabunan ng dugo, walang pagsisisi. Tama iyan. Kahit na hindi tayo ipinanganak sa parehong araw, mamamatay tayo sa iisang araw. Nagkatinginan ang tatlong magkakapatid at tumawa ng malakas. Gayunpaman, sa kanilang puso, nakaramdam sila ng kakilakilabot. Halos kalahati ng mga alagad ng Eternal Life Palace Sect at Flower Mountain Sect ay namatay o nasugatan ng malubha. Hindi nila mahawakan ang masyadong mahaba kung magpapatuloy na lumala ang sitwasyon. Bigla, lahat ay nalulumbay. Alam ng lahat na wala ng pag-asang manalo sa laban. Ang tanging pakay lamang na naiwan nila ay ang pumatay ng maraming mga kaaway hanggat maaari bago masakop ang Wishing Star Tower. Si Daryl ay umungal na parang baliw na tao. Itinaas niya ang kanyang espada at sinimulang hampasin ang mga kalaban niya ng baliw. Daryl, ang seksyon ng Fuyaw Palace ay narito upang tulungan ka. Sa sandaling iyon, isang banayad na boses ang narinig mula sa kalangitan. Natigilan ang lahat habang nakatingin sa direksyong iyon. Ang mga anino ng 10,000 na mga tao ay sumugod patungo sa battlefield tulad ng isang tidal wave. Lahat sila ay mga kababaihan at nakabihis sila ng mahabang puting damit. Para silang isang dagat ng mga puting liryo. 7 nakamamanghang mga diyosa ang namuno sa tropa, sila ang 7 pinuno ng Fuyaw Palace. Ano? Fuyaw Palace? Natulala ang lahat mula sa mga pangunahing sekta. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa 7 mga diyosa, at wala sa kanila ang makapagsalita. Alam nilang lahat na ang seksyon ng Fuyaw Palace ay diskrete, hindi nila kailanman inisip ang negosyo ng iba. Karamihan sa mga tao ay narinig lamang ang tungkol sa seksyon ng Fuyaw Palace. Alam lamang nila ang tungkol sa kanilang 7 mga pinuno, ngunit wala pa kahit sino ang nakakita sa kanila. Walang inaasahan na ang 7 fairies ay magdadala ng 10,000 ng kanilang mga alagad upang ipagtanggol ang Donghai City. Nandoon din sila para kay Daryl. Tahimik ang lahat, ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Daryl, natigilan sila. Narito ang Fuyaw Palace. Ang lahat ng mga pangunahing sekta ay bulag na tumingin sa sitwasyon habang nakikipag-usap. Maraming mga kalalakihan ang nakabaling ang kanilang pagtuon sa 7 fairies, sila ay simpleng hindi mapaglabanan. Ang lahat ng 7 Palace Masters ay may natatanging mga tampok sa mukha, mga seksing katawan, at mayroon din silang sariling mga kalamangan. Hindi mapigilan ng lahat ang tukso na tingnan sila habang nakatayo doon. Ang mga ito ay maganda, kaakit-akit at seksing. Kahit na ang pinakamahusay na mga salita sa mundo ay hindi sapat upang ilarawan ang mga ito. Daryl, narito kami upang tulungan ka. Ngumiti si Little Fairy at tumingin kay Daryl nang makarating sa kanyang harapan. Ang mga salitang panghihiwalay ni Daryl nang umalis siya sa Fuyaw Palace ay nag-iwan ng isang pangmatagalang impresyon sa puso ng mga diwata. Sinabi niya na kung ang isang martial art practitioner ay hindi makakonekta sa mundo, kung gayon ano ang punto sa kanilang mahusay na kasanayan sa martial arts.
Sa makatuwid, pagkatapos na umalis si Daryl, nagpa siya ang mga diwata na pamunuan ang mga alagad ng palasyo ng Fuyao upang ipagtanggol ang lungsod ng Donghai. Ngumiti si Daryl at sinabing, "Salamat, maliit kong asawa." "Ikaw." Namula ang maliit na fairy. Malubhang nasugatan si Daryl, ngunit nais pa rin niyang ligawan siya. "Sa palagay ko ang iyong mga pinsala ay hindi mahalaga," sabi ng little fairy habang namula siya. "Ang ganda-ganda niya." Sa sandaling iyon, ang hukbo ng New World ay nasa gulo. Mukha silang madilim nang mapagtanto nilang 10,000 mga tao mula sa Fuyao Palace ang nandoon upang ipagtanggol ang lungsod. Mukha namang malamig ang mukha ni Sloan habang nakatayo sa entablado. Halos natalo nila ang lungsod ng Donghai at may isa pang sekta na dumating upang ipagtanggol ito. Galit na sumulyap kay Sloan sa Seven Fairies. Mayroong 7 mga kababaihan at tinawag ni Daryl na 6 sa kanila ang kanyang mga asawa. Tila nagsinungaling sa kanya si Daryl noong siya ay nasa kampo. "Little wife, bilisan mo. Kunan mo muna si Sloan." Pasigaw na sigaw ni Daryl. Alam niya na kakailanganin niyang makuha muna ang pinuno upang makontrol ang kalaban. Ang mga bagay ay magiging mas madali kapag nahuli nila si Solan. "Huwag mo na akong tawaging asawa mo kailanman." Nakatitig si Little Fairy kay Daryl habang sinasabi niya iyon ng malamig. Nahihiya siya na tinawag niya itong asawa niya sa harap ng maraming tao. Sa kabila nito, tumaas ang Little Fairy at sinisingil kay Sloan na may mahabang sinturon sa kanyang kamay. "Little Fairy, tutulungan ka rin namin." Ang natitirang mga kapatid na babae ay sumunod sa likod. 7 anino ang kaagad na lumitaw at pinalibutan si Sloan. "Napakaganda di." Natawa si Sloan nang makita ang Seven Fairies. Walang emosyon sa mukha niya. "Dahil kayong lahat ay magkakapatid, kung gayon hindi kayo magsisisi na mamamatay dito, magkasama." Bang! Ang katawan ni Sloan ay naglabas ng ilang nakakatakot na enerhiya matapos niyang sabihin iyon. Tila nagyelo ang hangin. Ito ay hininga ng isang antas ng ika-3 Martial Emperor, kung paano nakakaintindi at nakaka-stress. Sing-sing! Isang tabak ang lumitaw sa kamay ni Sloan, sinabayan ng isang malinaw na sing-sing. Ang tabak ay may 3 talampakan at 3 pulgada ang haba, at ang lapad nito ay 2 daliri. Makintab din ito. Ito ang tongue sword. Ang ay isang sinaunang tabak at ito ay isang napakabihirang hanapin. Hindi pangkaraniwan para sa isa na gumamit ng isang hindi sikat na sandata ng hukbo. Ang mga sandata ng hukbo ay ikinategorya sa 7 antas, pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo at lila. Ang tabak ni Sloan ay isang sandata na antas ng indigo. Sa sandaling kinuha niya ang espada, bumagsak agad ang temperatura sa paligid. Ang lahat mula sa World Universe ay nag-aalala para sa Seven Fairies. Kahit na sila ay Master Saints, hamon pa rin nalabanan ang isang Master Emperor. Gayunpaman, ang Seven Fairies ay hindi nag-alala sa lahat. Sumulong si Cindy at malamig na sinabi, "Itakda ang pagbuo." Hindi malinaw ang paglipat ng Seven Fairies habang pinalilibutan nila si Sloan sa gitna. Isang pormasyon ba iyon? Natigilan si Daryl nang makita iyon. Nakita niya kung paano nagtulungan ang Seven Fairies, kahit na ang kanilang pamamaraan ay mukhang magulo, ang bawat hakbang ay maingat na tinukoy. Napapaligiran na si Sloan. Kahit na siya ay malakas, hindi niya ito nakatakas. Tama ang hinala ni Daryl. Kung ang Floating Seven Fairies Formation, ang pormasyon na iyon ay minana ng Fuyao Palace libu-libong taon na ang nakararaan. Hindi ito kailanman ibinahagi sa anumang mga tagalabas. Sa makatuwid, hindi alam ni Daryl ang tungkol sa pagbuo na iyon. Pansamantalang kinontrol ng Floating Seven Fairies Formation ang Sloan. Kasabay nito, ang malakas na pagsabog ng Fuyao Palace. Pinagsama ni Daryl ang kanyang mga palad at ipinikit. Ang kanyang katawan ay mukhang isang misil, lumipad siya paitaas sa langit at nawala sa paningin ng lahat. Ano ang ginagawa niya? Ano ang trick na ito? Nasaan si Daryl? Sa sandaling iyon, lahat ay tumingin sa langit. Gayunpaman, ang anino ni Daryl ay nawala sa mga ulap. Kasabay nito, nagsimula ring mag-alala ang hukbo ng New World. Nararamdaman ng lahat ang lakas na natipon sa gitna ng kalangitan. "Master Reed, alam mo ba kung anong kasanayan ang ginagamit ni Daryl?"
Tanong ni Master Leonard nang huminto siya sa battlefield. Ang kasanayan ay natatangi, ang isa ay maaaring mawala sa langit. Huminga ng malalim si Master Reed habang nakatingin sa langit. Dahan-dahan niyang sinabi, ayon sa mga sinaunang manual ng aming Shaolin, halos 1,000 taon na ang nakalilipas, si Warlord Zhao Zilong ay mayroong isang espesyal na kasanayan. Ang kasanayang ito ay maaaring pumatay ng hindi mabilang na mga kaaway. Tumigil si Master Reed at pinunasan ang pawis sa noo bago siya nagpatuloy na sabihin, ang kasanayan ni Zhao Zilong ay isang hanay ng lakas ng palad na nagmula sa kalangitan. Gayunpaman, ang diskarteng ito ay nawala sa mahabang panahon. Mukhang iyon ang espesyal na husay ni Zhao Zilong. Napatingin ang lahat kay Master Reed habang nagtataka rin sila. Ano ang pangalan ng espesyal na kapangyarihan ng palad ni Zhao Zilong? Tanong ni Master Leonard. Mahigpit na hinawakan ni Master Reed ang kanyang kamao, nanginginig ang kanyang katawan dahil sa tuwa. Panghuli, binigkas niya ang mga salitang, Immortal Energy Palm. Bang! Biglang sumulpot sa langit si Daryl. Mukha siyang bumaba mula sa langit gamit ang kanang palad. Napakabilis ng kanyang pinagmulan, nag-iwan pa siya ng isang itim na track sa mga ulap saan man siya dumaan. Ito ay tulad ng isang haligi sa pagitan ng langit at lupa. Lalong lumaki ang palad ni Daryl. Sa wakas, ang kanyang palad ay nakalapag sa lupa at ang alikabok ay lumipad saan man. Nag-iwan ito ng hugis ng palad sa isang lugar na halos 1,000 talampakan. Ang mga kaaway na nahuli sa lugar na iyon ay namatay, dinurog ang kanilang mga buto. Ang utak ng lahat ay nag-ikot at nagkaroon sila ng malamig na pawis. Nang makita ni Sloan na tumama ang palad ni Daryl sa lupa, namumutla ang kanyang mukha at nagielong malamig. Pinatay niya ang hindi mabilang na sundalo ng bagong daigdig na may isang hit lamang. Kumuyom ang puso ni Sloan, napalingon siya. Si Cindy, na nasa tabi niya, ay nakakita ng pagkakataon para sa isang atake. Kaya, hinampas niya ang balikat ni Sloan gamit ang makintab na lililamp sa kanyang mga kamay. Bang! Si Sloan ay nahulog ng ilang mga hakbang paatras, grabe ang itsura ng mukha niya. Para sa mga laban sa mga elite, normal na talunin ang kalaban sa isang hit lang. Si Sloan ay nagdusa ng panloob na pinsala nang tamaan siya ng lililamp. Umatras ka. Umatras tayo. Magmadali umatras. Sa sandaling iyon, isang tao mula sa bagong daigdig ang sumigaw. Susunod, marami sa mga hukbo ang nagsimulang umatras, mukha silang kinilabutan. Ang mga sundalo ay hindi bobo, alam nila na sila ay nagutos na nasugatan. Walang paraan upang ipagpatuloy ang labanan. Si Sloan ay babaeng warlord ng New World. Nakipaglaban siya sa maraming laban sa maraming taon at walang sinuman ang makasakit sa kanya. Gayunpaman, siya ay nasugatan noon, kaya paano sila magpatuloy sa laban? Bukod doon, si Daryl ay isa ring nakakatakot na tao. Pinatay niya ang hindi mabilang na mga sundalo sa isang hit lang. Kung ulitin niya pa iyon ng ilang beses, lahat sa kanila ay patay na. Hindi nila alam na naubos na ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya para sa isang solong Immortal Energy Palm. Sa lahat ng mga pinsala na kanyang natamo, siya ay mas mahina kaysa sa isang 10 taong gulang na bata. Bang! Daryl landing sa lupa, siya ay labis na mahina. Walang galaw siyang naupo sa lupa, namumutla ang mukha, at hindi siya makapagsalita kahit isang salita. Daryl. Sa sandaling iyon, tumakbo palapit sa kanya si Yvonne. Niyakap niya ang balikat ni Daryl, at mukhang nag-aalala siya. Daryl, anong nararamdaman mo? Kumusta ka? Yinakap ni Yvonne si Daryl ng mahigpit. Ang damdamin sa kanyang mukha ay isang puno ng kaligayahan at paghanga. Lalaki siya. Ang galing ng bida. Daryl. Kasabay nito, isa pang anino ang sumugod mula sa karamihan. Niyakap din niya si Daryl at napaka-emosyonal niya. Ang taong iyon ay si Monica. Si Monica ay sumugod sa Wishing Star Tower nang mabalitaan na si Daryl ay nasangkot sa labanan. Saktong dumating siya upang saksihan ang Daryl's Immortal Energy Palm. Lumutang si Daryl sa gitna ng kalangitan at humanga si Monica nang makita iyon. Si Daryl ay isang totoong bayani. Gayunpaman, si Daryl ay mahina na sa mga sandaling iyon, kahit na hindi niya mapigilang yakapin siya ng mahigpit. Nagulat si Yvonne sa hitsura ng cult mistress.
Ang babaeng ito ay napakaganda at matikas, ngunit sino siya? Tila mayroon siyang kakaibang relasyon kay Daryl, naisip ni Yvonne. Nagtataka na nagtanong si Yvonne, Daryl, ito ang. Hindi pa niya tinanong ang kanyang katanungan nang magambala siya ni Monica ng isang tanong niya. Daryl, sino ang babaeng ito? Oh, iyon ay isang mahirap na sandali. Namula siya, kahit na siya ay sobrang hina at hindi makapagsalita kahit isang salita. Nais ni Daryl na makahanap ng angkop na oras para magkita sina Yvonne at Colt Mistress. Inaasahan niya na ang mga kababaihan ay magkikita sa ganoong sitwasyon. Gaano ka-awkward yun? Nais ni Daryl na ipaliwanag, ngunit sa sandaling iyon, siya ay malubhang nasugatan din, halos hindi siya makahinga, pabayaan ang lakas na magsalita. Colt Mistress, kasabay nito, isang malungkot na boses ang sumigaw. Ito ay ang Grandmaster Heaven Colt Master. Ang Grandmaster Heaven Colt Master ay tiningnan ng mabuti si Monica, hindi siya makapaniwala sa mga mata niya. Ang mukha niya saka naging maasim. Colt Mistress, hindi ka patay. Ikaw at Daryl. Bang! Bago niya natapos ang kanyang mga salita, naramdaman ng Grandmaster Heaven Colt Master ang isang pagkalungkot sa kanyang puso, at pagkatapos ay nahimatay siya. Ang Grandmaster Heaven Colt Master ay malubhang nasugatan sa labanan, at siya ay medyo mahina. Hindi niya matanggap ang katotohanan nang mapagtanto niya na si Monica ay buhay at maayos. Naisip niya na namatay siya sa apoy sa bundok. Matagal na siyang nasalanta. Gayunpaman, hindi lamang si Monica ay hindi namatay, ngunit kasama niya rin si Daryl. Walang makakatanggap sa malupit na katotohanan na iyon. Sa kabilang banda, sumuko na si Sloane, tinalo siya ng 7 fairies at Aurora. Puno ng hindi kasiyahan ang kanyang mga mata. Sa wakas, sinabi niya sa kanila na mag-urong. Pagkatapos, agad siyang umalis kasama ang natitirang mga sundalo mula sa hukbong New World. Habang umatras ang kanilang kaaway, lahat ng tao sa Wishing Star Tower ay nagsaya. Ang ilan sa kanila ay masayang tumawa. Ipinagtanggol namin ang aming lupa. Ang mukha ng lahat ay puno ng kaguluhan at ginhawa. Sa wakas, nagawa nilang ipagtanggol ang lungsod, ligtas ang lungsod ng Donghai at ang mga tao. Buntong hininga. Mahina pa rin si Daryl at hindi makapagsalita, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at sinikap ang buong makakaya upang pilitin ang isang ngiti sa kanyang mukha. Napakapangyarihan mo, kapatid ko. Ang palad ay isang bagay, tama. Labis na nasasabik si Dax habang sumugod siya papunta kay Daryl at sinuntok siya sa balikat. Ito ay isang magaan na suntok lamang, ngunit muntik na nitong mapatay si Daryl. Naglakad din si Chester papunta sa kanila at tumingin kay Daryl. Tapos, tumango siya. Sa gayon, nagawa naming talunin ang hukbo ng New World ngayon. Bukod sa ang tulong ng 7 fairies, ang iyong teknike sa palad ay may malaking kontribusyon din. Tumango ang lahat doon dahil ito ang totoo. Isang marka ng palad sa lupa na may ilang libong metro ang lapad ay isang nakagaganyak na paningin, sa katunayan. Ito ay hindi bababa sa 20 talampakan ang lalim. May biglang sumigaw. Bakit may kabaong dito? Ang lahat ay tumingin sa kung saan nagmula ang boses at natigilan sila. May isang kabaong doon. Malinaw na ang kabaong ay inilibing sa lupa ng mas maaga. Ito ay dapat na lumitaw muli dahil sa epekto mula sa Daryl's Immortal Energy Palm. Ang takip ng kabaong ay nabasag na bukas at may isang katawan ng isang babae na nandoon. Napakalaki ng tiyan niya, buntis siya. Mukhang malapit na siya sa kanyang takdang araw din. O hindi, sino ang ginang na ito? Namatay siya nang siya ay buntis, nakakaawa. 2 buhay ang nawala. Bumuntong hininga ang lahat sa sandaling iyon. Biglang may sumigaw mula sa karamihan. Rebecca, Rebecca. Umuwal si Jackson, nasalanta siya. Ang buntis na babae ay ang kanyang asawa Rebecca Song. Hindi. Napaungol si Jackson habang tumatakbo na parang baliw na lalaki papunta sa kabaong. Sa parehong oras, ang Abbess Mother Serendipity at Aurora ay nagkatinginan habang pareho silang nakakunot ang kanilang mga mata. Hindi ba siya tumakas sa bahay? Nag-iwan siya ng sulat na nagsabing buntis siya sa anak ni Daryl. Siya ay masyadong nahihiya upang harapin si Jackson, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang pumunta. Bakit siya inilibing doon?
Ang Abbess Mother Serendipity ay tumingin agad kina Florian at Yumi. O hindi. Nagpanik si Florian at pinagpawisan niya ang lahat, hindi niya alam kung paano mag-react. Rebecca. Nadapa si Jackson sa tabi ng kabaong. Pagkatapos ay niyakap niya ang katawan ni Rebecca habang malakas na yumanig ang kanyang katawan. Hindi siya makapaniwalang namatay si Rebecca. Rebecca, mangyaring huwag itong gawin sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo. I am begging you, please T. Mahigpit na hinawakan siya ni Jackson habang nagpatuloy sa pag-iyak ng hindi mapigilan. Lahat ay nakatingin kay Jackson, grabe ang pakiramdam nila sa kanya. Rebecca, nangako ka sa akin na gugugol mo ang buong buhay mo kasama ko, basag ng tinig ni Jackson. Nagsinungaling ka sa akin. Bakit hindi mo tinupad ang pangako mo? Dapat nandito ka sa akin. Sabihin mo sa akin, bakit mo sinira ang pangako mo? Sinabi mo na nais mong makakuha ng ilang mga bagong damit pagkatapos mong maipanganak ang sanggol. Hindi ko pa sila nabibili, paano mo ako iiwan? Rebecca T. Magaspang ang boses ni Jackson, siya ay lubos na nawasak. Lahat ay nakadama ng hindi komportable. Ilan sa kanila ang nagtangkang hilahin siya upang huminahon siya, ngunit hindi siya makakilos. Niyakap ni Jackson ng mahigpit si Rebecca. Hindi niya mapigilan ang luha niya. Habang nagpupumiglas sila, may sumigaw pa, kita nyo. Mayroong ilang mga salita sa kabaong. Parang sinulat ito ni Rebecca gamit ang kanyang sariling dugo. Mga salita sa kabaong. Nanginginig ang katawan ni Jackson habang nagmamadali patungo sa kabaong. Natigilan siya at tuluyan ang nabigla. Mayroong ilang mga salita sa kabaong, halata na sila ay isinulat ni Rebecca na gumagamit ng dugo para sa kanyang mga daliri bago siya namatay. Nakakaakit ang mga ito sa pulang kulay. Florian ay isang hayop. Ginahasa niya ako, sinira ang aking buhay at sinisi si Daryl. Ano? Si Florian ang gumahasa at pumatay kay Rebecca. Wow! Ang mga mata ng lahat ay nakakulong kay Florian, puno ng sorpresa at galit. Florian, kaya ikaw. Hindi na ito mapigilan ng Abbess Mother Serendipity habang nakaturo kay Florian at sinaway, halimaw ka. Ang katawan ni Abbess Mother Serendipity ay umiling habang siya ay bulalas, hindi siya dapat patawarin. Abbess Mother Serendipity nais pumatay kay Florian. Gayunpaman, tuluyan na niyang ginugol ang kanyang panloob na enerhiya habang nakikipaglaban sa New World Army at hindi ito nagawa. Ikaw ay isang halimaw sa panggagahasa at pagpatay sa asawa ng iyong kapatid. Ang bastard na ito ay dapat pumatay. Ang galit ni Abbess Mother Serendipity ay nag-ilaw ng piyus sa isang bomba habang ang bawat isa ay nagsimulang ituro at pagalitan si Florian. Lahat ng tao, lalo na ang mga pangunahing sekta, ay galit na galit. Lumingon sila at tiningnan si Daryl na nararamdaman ng emosyonal at hindi ligalig habang pinapagalitan nila si Florian. Lahat ay nakaramdam ng kakilakilabot sa pagsisi kay Daryl. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig habang nakaluhod si Jackson sa harap ni Daryl. Kapatid, humihingi ako ng tawad para sa hindi pagkakaunawaan at mga paratang sa iyo. Patuloy siyang yumuko at kinakatok ang kanyang ulo sa lupa hanggang sa nagsimula itong dumugo. Kapatid, nagkamali ako. Ako ay nagkamali. Patuloy na lumuluha ang luha ni Jackson habang kumakalam ang kanyang puso. Labis ang pagkakasala niya habang ang lahat ay nalungkot para sa kanya. Bumuntong hininga si Daryl ngunit hindi siya makapagsalita dahil siya ay sobrang hina. Sa kabilang banda, tumayo si Master Reed, itinaas ang kanyang tabak at itinuro kay Florian. Bastard! Paano ka pa rin mabubuhay sa lahat ng mga kakilakilabot na bagay na nagawa mo? Sinisingil si Master Reed kay Florian matapos magsalita. Gayunpaman, mahina ang kanyang tabak at mabagal mula sa malubhang pinsala. Nanginginig si Florian at iniwasan ang espada habang pawis na pawis. Paano? Ano ang dapat gawin ngayon? Hindi niya inaasahan na isulat ni Rebecca ang mga salitang iyon sa kanyang dugo sa loob ng kabaong bago mamatay. Hindi niya rin inaasahan na Daryl may kakayahang kumuha ng kabaong sa kanyang mga kasanayan lamang. Nagpanik si Florian at tumingin kay Yumi para humingi ng tulong. Nag-alala rin si Yumi, ngunit nang salubungin ng mga mata si Florian, bigla siyang may ideya at kumurap kay Florian.
Pagkatapos ay tinuro ni Yumi si Florian at sinimulang pagalitan, "You bastard. Paano ako nag-asawa ng tulad mo? Ano ang ginawa mo? Hindi ka karapat-dapat mabuhay." Habang nagsasalita siya, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan at pagkabigo habang nagsasalita at umiiyak ng malakas. Alam ni Yumi na lahat ay aayawan kay Florian sa sandaling ang katotohanan ay wala na. Dapat niyang putulin ang relasyon sa kanya at iparamdam sa lahat na siya ay inosente. Iyon lamang ang paraan para manatili siya sa pamilyang Darby. Sa sandaling iniwan ni Florian ang pamilya, siya ang magiging may kontrol sa pamilya. Sumugod si Yumi patungo sa katawan ni Rebecca at nagkunwaring umiyak ng nasa isipan iyon. "Ate, pasensya na ate. Nag-asawa ako ng isang bastardo nang hindi ko nalalaman na ikaw ay nilabag." Malungkot na sigaw ni Yumi. "Haha." Sa sandaling iyon, tumawa ng malakas si Florian habang nakatingin sa paligid at kumikilos ng kakatwa. "Ako ang gumahasa kay Rebecca at inilibing siya sa lupa." Alam ni Florian na wala ang katotohanan, kaya't sinubukan niyang gawin ang lahat ng responsibilidad. Ang mga mata ni Florian ay mukhang masama habang nagpatuloy, "Isang pagkakamali, nagkamali ako. Paano ko malalaman na magbubuntis siya? Kung hindi ko siya papatayin, hahintayin ko ba na maipanganak ang kanyang sanggol?" Haha. Nababaliw si Florian noon, ngunit malinaw pa rin ang kanyang isip. Umirap sa kanya si Yumi at naintindihan niya ang sinusubukang gawin ng asawa. Sa totoo lang, mas madali kung gagampanan niya ang lahat ng responsibilidad sa katotohanan sa halip na idawit silang dalawa. Ang isa sa kanila ay maaaring makatakas at maaaring magkaroon sila ng isa pang pagkakataon sa paglaon. "Bastard! Karapat-dapat kang mamatay." Galit na galit ang lahat nang marinig ang pagtatapat ni Florian at bawat isa sa kanila ay nais na patayin. "Florian T. Wasak at galit na galit si Jackson. Pinatay mo si Rebecca. Paghihigantihan ko siya sa pamamagitan ng pag-agaw sa iyong buhay." Matapos niyang magsalita, ang mga mata ni Jackson ay namula habang siya ay tumatakbo sa unahan na may isang mahabang talim at nag-charge papunta kay Florian. Hindi maisip ng malinaw ni Jackson sa oras na iyon dahil mayroon lamang siyang iniisip upang patayin si Florian at ipaghiganti ang kanyang asawa. "Haha, patayin mo ako. May kakayahan ka ba?" Malamig na tumatawa si Florian habang nakatingin kay Jackson. Kasunod nito, nagsimulang tumaas ang kanyang panloob na lakas habang masidhi niyang sinuntok si Jackson. Bang! Naglalaman lamang ang suntok ni Florian ng halos 8% ng kanyang lakas, ngunit naririnig na sumigaw si Jackson habang lumilipad siya ng halos 12 ng mga paa ang layo bago bumaba ng malakas sa lupa. Matapos malinang ang misteryosong makadiyos na banal na kasulatan, ang mga kapangyarihan ni Florian ay malaki ang pagtaas at na-upgrade sa level 1 Martial Marquis. Bukod doon, si Florian ay nanonood lamang mula sa tagiliran ng ang lahat ng mga sekta ay abala sa pakikipag. Away laban sa New World Army kanina. Hindi siya nasugatan o nagamit man niya ang anuman sa kanyang panloob na enerhiya. Ang Master General Jackson ay walang duda na walang laban para kay Florian. Paano maglakas loob labanan ang bastard na ito? Galit na galit ang lahat nang makita si Jackson na natalo. Ang mga alagad ng sekta ng Emi ay nakikinig sa aking mga utos, inaatake at pinapatay si Florian. Malamig ang mukha ni Abbess Mother Serendipity. Bagaman naubos niya ang kanyang enerhiya, marami pa ring mga miyembro ng Emi sect na nakatayo pa rin sa gitna niya. Ang mga alagad ng sektang Shaolin ay nakikinig sa aking mga order. Ang mga alagad ng sekta ng Gudang ay nakikinig sa aking mga utos, agad na pinatay si Florian. Ginamit din nina Master Reed at Master Leonard ang lahat ng kanilang panloob na enerhiya sa oras na iyon. Pareho silang hindi nakipaglaban, ngunit pareho silang nagbigay ng mando ng pagpatay. Kaagad, halos 100 mga pangunahing miyembro ng sekta ang nagtaas ng kanilang sandata at nagsingil patungo. Florian. Haha. Si Florian ay hindi nag-alala kahit na napapaligiran siya ng masa. Nagbigay siya ng isang masamang ngiti. Abbess Mother Serendipity at Master Leonard, sa palagay ko hindi mo ako kayang patayin ngayon sa sobrang pagod. Nais mo ba akong patayin kasama ang mga alagad na ito? Dapat nangangarap ka. Bang! Habang nagsasalita siya, sinimula ni Florian ang pagtipon ng kanyang panloob na enerhiya
at isang makintab na itim na anino ang makikita sa hangin na nakapalibot sa kanya. Sa susunod na segundo, lumitaw ang isang malaking nilalang sa tabi ni Florian. Ito ay isang higanting itim na leopardo na gawa sa panloob na enerhiya. Masama ang mga mata nito habang ang katawan nito ay napapaligiran ng itim na hangin. Ginamit ni Florian ang kanyang espesyal na pamamaraan mula sa Mysterious Godly Script. Ang unang antas ng misteryo Diyos na banal na kasulatan ay maaaring makagawa ng iba't ibang mga marka ng mga masasamang hayop. Sa paglipas ng panahon, ang kapangyarihan ni Florian ay tumaas ng labis at perpekto niyang pinagkadalubhasaan ang antas na iyon. Siya ay walang takot sa anumang antas ng 3 o antas 4 na martial marquis na may misteryo makadiyos na banal na kasulatan na sinamahan ng kanyang paglilinang sa antas ng martial marquis. Umungal. Ang itim na leopardo ay umuungal habang sinisingil laban sa karamihan ng tao sa ilalim ng utos ni Florian. Ang mga sumisigaw na tinig ay naririnig sa mga alagad ng sekta, habang lahat sila ay nagsisimulang sumigaw sa sakit at nahulog sa isang punang dugo. Florian, bastardo ka. Galit na galit ang lahat nang makita ang nangyari. Si Florian ay natawa lamang ng malamig sa oras na iyon habang siya ay tumatalon at tumalon sa likod ng itim na leopardo. Lahat, kailangan kong patawarin ang aking sarili sa ngayon. Kita na lang kita. Sumakay siya sa itim na leopardo at aalis na sana. Gayunpaman, sa kanyang pag-alis ay hindi inaasahan niyang umabot upang kunin ang parehong Monica at Yvonne. Sina Yvonne at Monica ay hindi inaasahan na sasalakayin ni Florian ang dalawa sa kanilang hiyawan. Hinawakan ng kaliwang kamay ni Florian si Monica habang ang kanyang kanan. Sinunggaban si Yvonne bago umalis? Bastard, pakawalan mo sila. Nakakatawa ito. Pinagalitan ng lahat at nais na sumugod. Gayunpaman, ang kanilang panloob na enerhiya ay hindi nakuhang muli at hindi sila magiging mabilis upang habulin si Florian. Yvonne. Cult Mistress. Nagpumilit si Daryl na tumayo at pigilan siya, ngunit ito talaga. Huli na. Dahil sa naipong stress, dumilim ang paningin ni Daryl at maya-maya ay nahimatay siya. Haha, paano walang magagandang ginang na makakasama ko sa aking mahabang paglalakbay? Tumawa si Florian nang agawin ang parehong Monica at Yvonne bago umalis sa likod ng itim na leopard. Sa isang iglap lang ng mata, nawala ang lahat sa paningin. 7 Police Masters, maaari mo bang tulungan si Daryl na itaboy si Florian? Nag-aalala si Dax habang tinanong niya ang 7 fairies. Si Dax ay nagdusa ng malubhang pinsala at galit na galit nang makita ang mga kababaihan ni Daryl na sinunggaban ni Florian. Natapos ang pagsusuka niya ng isang masarap na sariwang dugo. Alam ni Dax na si Daryl ay nasisira kung ang Cult Mistress at Yvonne ay dinakip. Ang bawat isa ay walang natitirang lakas at ang 7 fairies lamang ang kanilang pag-asa na habulin si Florian. Nagkatinginan ang 7 Seventies at napasinghap nang marinig ang mga salita ni Dax. Akala ng lahat na ang 7 fairies ay hindi nagdusa ng anumang pinsala, ngunit ang totoo ay ginamit nila ang lahat ng kanilang panloob na enerhiya sa kanilang laban kay Sloan kanina. Hindi mahalaga kung ano, si Sloan ay isang martial emperor pa rin at ang 7 Seventies ay bahagya na humawak. Paano pa sila magkakaroon ng lakas na sundan si Florian? Si Florian ay isang level 1 martial marquis na naglinang na misteryosong makadiyos na banal na kasulatan. Isang level 4 martial marquis lamang ang makakagapi sa kanya. Kahit na kung hindi siya nakatakas mula sa labanan, kakailanganin nito ng hindi bababa sa isang level 1 martial marquis upang pigilan siya. Lahat ng martial marquises na naroroon ay naubos ang lahat ng kanilang lakas sa naunang labanan. Bumuntong hininga si Dax habang patuloy na umiikot ang utak. Sumasakit ang kanyang puso nang tumingin siya sa walang malay na si Daryl. Sa kabilang banda, sumakay si Florian sa itim na leopardo at iniwan ang paningin ng lahat. Haha! Sa sandaling iyon, nasasabik siya ng may nangangati ng puso nang tumingin siya sa Cult Mistress at Yvonne. Napagpasyahan ni Florian na ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian ay ang pagsuko at sumali sa bagong daigdig dahil kilala siya sa sandaling iyon. Wala saan man sa World Universe na maaari siyang mabuhay. Ang New World Army ay umatras kamakailan lamang at hindi magiging napakalayo. Dapat ay makahabol siya sa kanila sa lalong madaling panahon. Si Florian ay nakatawa ng tawa habang nagsasalita,
mga magagandang kababaihan, huwag mag-alala. Dadalhin kita sa bagong daigdig para sa isang magandang panahon. Pagkatapos ay tinatakan niya ang kanilang acupoint at ibinigay na pareho silang hindi makagalaw. Ang cult mistress ay maganda pa rin at kaakit-akit kahit na siya ay buntis. Sa Darby residence kinabukasan. Nanginginig si Drake sa gitna ng hall habang nakatingin siya sa miyembro ng pamilya Darby. Ano ang sinabi mo? Ang gumahasa at pumatay sa asawa ni Jackson ay si Florian? Mas maaga nang ang pamilyang Darby ay nagpunta bilang pampatibay sa Wishing Star Tower. Nadama ni Drake na iyon ay isang perpektong pagkakataon para patunayan niya ang kanyang sarili at itaas ang pangalan ng pamilya Darby. Sa sandaling nagawa niyang tulungan ang mga pangunahing sekta upang ipagtanggol ang Wishing Star Tower, ang pamilya Darby ay maitatala sa kasaysayan bilang isang bayani ng World Universe. Naghihintay si Drake sa bahay para sa mabuting balita, ngunit hindi inaasahan na makatanggap ng ganoong kakilakilabot na ulat sa halip. Ang miyembro ng pamilya Darby sa harap ni Drake ay tumango ng may kahirapan, "Opo, sir." Ang bangkay ni Rebecca ay natuklasan ngayon lamang sa buro sa likuran ng Wishing Star Tower. Ipinagtapat ni Florian ang kanyang mga aksyon sa harap ng mga pangunahing sekta bago makatakas. Namutla ang mukha ni Drake nang marinig iyon at nahulog ng ilang hakbang paatras, bago pagalitan, "Bastard. Paano ako magkakaroon ng isang bastard na anak?" Matapos niyang magmura, tumalikod si Drake at lumuhod sa harap ng dambana ng mga ninuno at sumigaw, "Pare, nagkasala ako at nahihiya ako sa pagdala ng isang bastard sa pamilyang Darby. Pare, karapat-dapat akong mamatay para sa hindi pagpapataas ng maayos sa bastard." Emosyonal si Drake habang nagsasalita habang hinahampas ang sarili. Sa kabilang dulo, sa isang malawak na dagat, ilang daang malalaking barko ang tahimik na naglalayad. Ito ang barko ng New World Army na bumabalik sa bagong daigdig. Ang hukbo ay umabot sa 20,000 noong una silang dumating upang umatake sa World Universe, ngunit may mas mababa sa 1,000 na natitira sa sandaling iyon. Dumanas sila ng isang matinding pagkawala. Sa isa sa mga boat na iyon, si Florian ay tahimik na nakatayo sa kubyerta na mailundo na hitsura. Si Florian ay naabutan ang mga barko ng New World Army matapos na umalis sa Wishing Star Tower. Nakilala niya ang babaeng Commander-in-Chief na si Sloan at ipinaliwanag ang kanyang pagsuko upang sumali sa New World. Una nang duda ni Sloan ang katapatan ni Florian tulad ng dati ng ginawa ni Daryl. Gayunpaman, naniwala siya sa kanya nang makita ang dalawang hostage na si Florian na dinala. Parehong mga hostage ay mga kababaihan ni Daryl, sina Yvonne at Monica. Ang pagkatalo ng New World ay dahil lahat kay Daryl. Lahat sila ay kinaiinisan hanggang sa mamatay si Daryl anuman ang Commander-in-Chief na Sloan o ang New World Warriors. Tulad nito, hindi na siya nag-alinlangan sa kanyang katapatan nang makita ni Sloan na kinidnap ni Florian ang mga kababaihan ni Daryl. Bilang karagdagan, naramdaman ni Sloan na si Florian ay may talento sa pag-abot sa Martial Marquis sa isang murang edad kaya tinanggap niya siya. Bukod dito, malalaman ni Florian ang lahat tungkol sa kanilang lipunan dahil siya ay isang tao mula sa World Universe. Kailangan nila ng maraming tao tulad ng Florian. Sa sandaling iyon, tumayo si Florian sa deck at inilabas ang kanyang cellphone. Mabilis niyang nadayal ang numero ni Yumi nang mapansin na humina ang signal. Hindi nagtagal ay nakakonekta ang tawag. "Mahal, paano ang mga bagay na nangyayari sa iyong dulo? Nagduda ba sila sa iyo?" Tanong agad ni Florian nang kumonekta ang tawag. Nag-aalala pa rin si Florian tungkol kay Yumi bagaman siya ang may kasalanan. Pinisil ni Yumi ang kanyang mga alis sa kabilang dulo ng linya at naiinip na sinabi, "How dare you ask me? Ang buong isyu na ito ay dahil sa iyong pagkabuntis. Ang pagpapakasal sa isang tulad mo ay ang aking kasawian." Bumuntong hininga si Yumi at nagpatuloy, "Ngayon lahat ng mga sekta ay umalis na kasama ang mga pamilyang iyon. Sa ngayon, hindi nila ako pinaghinalaan o hindi pinagkakatiwalaan." Bumuntong hininga si Florian nang marinig iyon. "Mabuti naman. Kasama ako ngayon sa New World Army na patungo sa bagong daigdig. Pupunta ako upang dalhin ka sa sandaling nakapag-ayos na ako sa bagong daigdig. Maaari tayong mamuhay ng isang kahanga-hangang buhay sa bagong daigdig. Mahal, sino ang nakakaalam na maaari pa akong makakuha ng magandang posisyon dito?
Sa oras na iyon, dadalhin kita rito at magtalaga ng ilang daang mga lingkod upang paglingkuran ka. Si Florian ay walang maganda kundi ang kanyang bibig na palaging pinipilit na kalugdan ang kanyang asawa. Sinong babae ang makakayanan ang kanyang kaibig-ibig? Bagaman alam niyang si Florian ay mabuti para sa wala at nagdulot lamang ng gulo sa lahat ng oras, mahal pa rin siya ni Yumi ng buong puso at tunay na masaya sa sandaling iyon. Gayunpaman, binalaan niya siya, Florian, hayaan mo akong babalaan ka. Hindi mo mahawakan ang cult mistress at Yvonne na iyon. Dapat mong agad na matanggal ang iyong kahila-hilakbot na pagnanasa. Alam na alam din niya ang asawa niya na hindi niya mapigilan ang sarili kapag nakikita ang mga magagandang babae. Haha. Mumiti si Florian at sumagot, huwag kang mag-alala. Mahal, paano ako magkakaroon ng damdamin para sa ibang mga kababaihan kung napakaganda mo? Darating ako sa bagong daigdig sa lalong madaling panahon at ang signal ay nagiging masama, bye. Ikaw, Lee. Gustong magsalita ni Yumi ngunit ang tawag ay naalis na. Sa kabilang banda, sa main altar ng Elysium Gate. Sa wakas ay nagkamalay si Daryl. Naramdaman niyang malapit na pumutok ang kanyang ulo nang imulat niya ang kanyang mga mata. Dati, ginamit niya ang huling solong piraso ng kanyang panloob na enerhiya kapag nakikipaglaban-laban sa New World Army habang ang kanyang katawan ay daan-daang mga sugat. Masyado lang siyang mahina. Setmaster. Kapatid Daryl, mahusay na sa wakas ay gising ka na. Sa oras na iyon, maraming tao ang nakapalibot sa kanya. Lahat sila ay miyembro ng Elysium Gate. Ang Dixon Quadruplets, Henry by Generals, 10 Heaven Masters, at iba pa ay naroroon. Nabigla ang lahat ng nahimatay si Daryl kanina. Salamat sa Diyos, nagising na ang Secmaster. Ginamit ni Daryl ang lahat ng kanyang lakas upang umupo sa kama at tumingin sa paligid. Sumubsob ang puso niya. Wala sina cult mistress at Yvonne. Natatakot siyang agawin sila ni Florian at walang nagawang iligtas sila. Ang puso ni Daryl ay nasa sobrang sakit habang mahigpit na nakahawak sa kamao niya. Setmaster, ano ang pakiramdam mo? Ayos ba ang iyong katawan? Tanong ni Levin. Kinawayan ni Daryl ang kanyang mga kamay na nagpapahiwatig na siya ay mabuti. Grabe ang kanyang pakiramdam nang makita ang nasugatan ng mga alagad ng Elysium Gate na may isa na mas masahol kaysa sa isa pa. Naramdaman ni Daryl ang kanyang pighati nang maisip niya ang higit sa 10,000 mga alagad ng Elysium Gate na namatay sa labanan. Zephyr, gawin mo kung paano ka nagkamali. Sa sandaling iyon, dahan-dahang gumapang si Daryl mula sa kama, nakatingin kay Zephyr at pinagalitan. Nanginginig ang katawan ni Zephyr at agad lumuhod. Kapatid Daryl. Si Daryl ay tumingin ng mahigpit sa kanya na may isang masakit na puso, ngunit galit na galit pa rin. Nang hilingin ko sa iyo na palihimin mong palayain ang aking mga magulang noong nakaraang araw, sinabi ko ba sa iyo na laban sa 6 na sekta? Kung hindi ka nakipaglaban sa 6 na sekta, hindi kami may atake ng New World ng sorpresa. Hindi namin mawawala ang napakaraming mga disipulo at hindi rin ang iba pang mga sekta. Nagalit si Daryl. Muntik na kaming mawala sa Donghai City dahil sa iyo. Alam mo bang mali ang nagawa mo? Si Zephyr ay buong balot na parang mami dahil sa daan-daang mga sugat sa buong katawan niya. Mapalad siyang buhay ngunit mahina talaga sa sandaling iyon. Sumasakit ang puso ni Daryl nang makita siya. Alam niyang nakipaglaban si Zephyr sa 6 na sekta upang mailigtas lamang ang kanyang mga magulang. Ang laban na iyon ang halos naging sanhi upang mawala sa kanila ang Donghai City. Ayaw niyang parusahan si Zephyr, ngunit kailangan niya. Secmaster, alam kong mali ako, maaari mo akong parusahan. Alam ni Zephyr na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, ngunit hindi niya ito pinagsisisihan. Sa anumang paraan hindi ako magreklamo, sabi ni Zephyr habang nakaluhod pa rin. Isinakripisyo ni Daryl ang kanyang mga magulang upang maisave ang kanilang lipunan. Paano siya bilang kanyang nasasakupang hindi kumilos? Mabuti. Huminga ng malalim si Daryl at malinaw na sinabi, ang parusa ay magiging 100 hampas ng tungkod. Ano? 100 stroke ng tungkod. Agad na nagulat sina Henry B. General at Nimbus. Si Zephyr ay nagtamo ng hindi mabilang na mga pinsala ng matapang nitong nakikipaglaban sa New World Army kanina. Mapalad na siya ay nabubuhay pa,
ngunit ang 100 mga pagstroke ng tungkod ay maaaring maging sanhi upang mawala sa kanyang buhay si Zephyr. Sa sumunod na segundo, lahat ay lumuhod ng magkasabay at humingi ng kapatawaran. Setmaster, patawarin mo si Zephyr. Mangyaring pakawalan siya habang nakikipaglaban siya sa kanyang buhay upang ipagtanggol ang Wishing Star Tower. Brother Daryl. Napasinghap si Daryl nang makita ang lahat na nagmamakaawa para sa kanyang kapatawaran. Matapos ang kalahating minuto ng katahimikan, binuka niya ang kanyang bibig at sinabing, Zephyr, ang pagkakamaling nagawa mo ay malaki, ngunit pinaglaban mo ang lahat upang ipagtanggol ang Donghai City. Pagpapagaan ko ang iyong pangungusap sa 20 mga palo ng tubo sa halip na 100. Kinawayan ni Daryl ang kamay niya. Dalhin mo siya palayo. Habang nagsasalita siya, dumating ang 2 alagad ng Elysium Gate at dinala si Zephyr. Salamat, Kuya Daryl. Si Zephyr ay hindi nagpakita ng anumang takot at umiiyak lamang na sumagot. Napakalaki ng kanyang pagkakamali dahil maaari niyang maging sanhi ng masakop ang Donghai City. Ayon sa mga patakaran ng Elysium Gate, maaaring ipapatay siya ni Daryl, ngunit sa halip ay hinatulan lamang siya ng 20 mga palo ng tubo. Mabait na ang pagtrato niya sa kanya. Sa kabilang dulo, ang bagong daigdig. Sinundan ni Florian ang New World Army pabalik sa bagong daigdig. Talagang nasasabik si Florian sa pagbaba ng barko patungo sa lupa ng New World. Walang mga kotse, eroplano o sanayin ang matataas na gusali sa bagong daigdig. Naramdaman ni Florian na bumalik siya sa mga sinaunang panahon. Ang laki ng bagong daigdig ay mas malaki kaysa sa World Universe na ang bawat lungsod ay natatangi na hindi makakalimutan ang magagandang tanawin sa daan. Sumakay si Sloan sa Blood Horse, na nangunguna sa 10,000 New World Army, lumakad ng maraming araw bago makarating sa Royal City. Tuwang-tuwa si Florian mula sa pagkakita ng mga magagaling na gusali ng palasyo. Ang New World Palace ay kamukha ng World Universe Palace na may pagkakaiba-iba sa lugar nito na maraming beses na mas malawak. Ang lahat ng mga sundalo na nagpapatrolya sa palasyo ay mahusay na mandirigma. Sa sandaling iyon, ang Cult Mistress at Yvonne ay ganap na nakatali. Pinangunahan ni Sloan si Florian, ang Cult Mistress, at Yvonne sa Full Energy Hall. Ang Grand at Royal Full Energy Hall ay kung saan ang New World Emperor ay makikipagtagpo sa kanyang mga paksa upang talakayin ang mga usapin ng bansa. Nang makapunta sila sa Full Energy Hall, nakita nila ang daan-daang nakatayo ng maayos sa magkabilang panig ng hall na bawat isa sa kanila ay mukhang matigas at seryoso. Sa gitna ng bulwagan, isang taong may malaking katawan na nakasuot ng isang gintong robe-robe ay nakaupo sa malaking upuang dragon na may tangkay na mukha. Mukha siyang may kapangyarihan at parang respetado. Sa tabi ng New World Emperor ay nakaupo ang isang magandang ginang na nakasuot ng isang phoenix robe. Ipinakita ng balabal ang kanyang perpektong katawan habang ang kanyang magagandang katangian at lakas ay nagbigay ng impresyon na siya ang reyna ng buong mundo. Siya ay walang iba kundi ang Empress. Tumakbo ang puso ni Florian nang takutin siya ng lakas ng Emperor. Gayunpaman, natunaw ang kanyang puso sa susunod na segundo nang tumingin siya sa Empress. Yan ang Empress. Ang ganda naman. Sa sandaling iyon, pansamantalang nawala sa isip si Florian habang huminga siya ng malalim. Parehong kinabahan din sina Yvonne at Monica nang makita iyon. Nasa New World Palace sila at bago ang kanilang paningin ay ang Emperor at Empress. Parehong naramdaman ni Yvonne at Monica ang buong sitwasyon na nangyayari bago sila ay isang bangungot. Kamahalan. Lumapit si Sloan na may bow. Bilang warrior goddess of the New World, kakaiba ang posisyon ni Sloan at hindi na kailangan lumuhod sa harap ng Emperor. Tumango ang New World Emperor habang nakatingin kay Sloan at ngumiti. Sloan, pinamunuan mo ang aming hukbo upang sakupin ang World Universe. Bakit ka bumalik kaagad? Bagaman si Sloan ay isang ginang, siya ang kanyang pinagkakatiwalaang Commander-in-Chief. Ang New World Emperor ay nagpatuloy upang ipaalam sa kanya ng detalyado tungkol sa kanilang pag-atake sa Donghai City. Malaki ang pag-asa ng Emperor mula sa kanya upang sakupin ang World Universe. Nahiya si Sloan at ngumiti ng mapait. Nahihiya si Sloan, pinabayaan ko ang iyong kamahalan. Si Sloan sa kalumuhod. Sa huli, ipinakita ni Sloan ang isang nalulumbay na mukha.
Kamahalan, ang pagkatalo namin sa World Universe ay tunay na malapit sa koneksyon sa Daryl na iyon. Ano? Ang Warrior Goddess ay natalo. Ang mga ministro na nakatayo sa magkabilang panig ay agad na nagsimulang bumulong. Si Sloan ay ang Warrior Goddess na nanalo ng hindi mabilang na laban sa lahat ng mga taong ito at hindi pa nagapi. Hindi makapaniwala na hindi niya nagawang lupigin ang isang maliit na lungsod ng Donghai sa kanyang pananakop sa World Universe. Nausisa ang New World Emperor at tumingin siya kay Sloan. Sinasabi mo na Daryl ay napakalakas? Napatingin si Sloan na parang nahihiya. Hindi masyadong malakas, nasa antas lamang ng Marshal Saint. Pinisil ng New World Emperor ang kanyang mga mata at muling tinanong, kung gayon, maaari ba siyang lumaban ng maayos? Napakalakas ba ng kanyang pormasyon? Buntong hininga. Huminga ng malalim si Sloan sa mukha nitong ganap na namumula at mapait na sinabi, ang kanyang pamumuno sa gyera ay normal. Pagkatapos ay nagpatuloy si Sloan, gayunpaman, ang taong ito ay maraming koneksyon sa maraming tao sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin ang New World Emperor kay Florian at iba pa. Ang tatlong taong ito ay T. Bago siya natapos, nagsalita si Sloan, kamahalan, ang taong ito ay kapatid ni Daryl, si Florian na nagkaroon ng salungatan kay Daryl. Nais niyang sumuko at sumali sa aming bagong daigdig. Binabati ang inyong kamahalan, ako si Florian. Si Florian ay yumuko at mabilis na sinabi, ako ay mula sa isang pamilya sa Donghai City at nanunumpa na maging matapat sa iyong kamahalan hanggang sa mamatay ako. Sige CGT. Ngumiti at tumango ang New World Emperor. Hanggat mananatiling tapat ka at nag-aambag sa bagong daigdig, ginagarantiyahan ko ang lahat ng mayayaman upang masiyahan ka. Tuwang-tuwa si Florian nang marinig iyon at yumuko bago sabihin, salamat, kamahalan. Sina Yvonne at Monica ay nakaramdam ng pagkasuklam sa kilos ni Florian. Si Florian talaga ang perpektong kandidato ng traitor. Patuloy na ipinakilala ni Sloan, ang dalawang babaeng narito ay sina Monica at Yvonne. Kapwa sila babae ni Daryl. Dinukot sila ni Florian bilang mga regalo sa inyong kamahalan. Ano? Pareho silang mga babae ni Daryl? Sa sandaling iyon, hindi lamang ang New World Emperor, kundi pati na rin ang lahat ng mga ministro ay tumingin patungo sa Cult Mistress at Yvonne. Ang Cult Mistress ay nakasuot ng isang lapis na palda. Bagaman malaki ang kanyang tiyan mula sa pagbubuntis, ang hugis ng kanyang katawan ay nakakaakit pa rin. Tungkol kay Yvonne, nakasuot lamang siya ng isang maong, at lahat ng mga kalalakihan ay hindi mapigilan ang pagtingin sa kanyang mga kurba. Ang lahat ng mga kababaihan sa bagong daigdig ay nagsusuot ng mahabang damit at dahil dito hindi pa nakikita ng mga ministro ang mga magagandang damit dati. Ang kasuotan ng dalawang kababaihan ay masyadong sexual para sa kanila. Sa sandaling iyon, sumugod si Florian at magalang na sinabi, kamahalan, inagaw ko ang dalawang pambihirang magagandang kababaihan bilang isang alay sa iyong kamahalan. Sumisisi si Florian nang sabihin iyon. Patuloy niyang iniisip ang tungkol sa dalawang magagandang babae kapag nasa dagat siya. Maraming beses na sinubukan ni Florian upang makahanap ng mga pagkakataon at masiyahan sa kanilang kagandahan. Gayunpaman, nagpasya si Florian na alukin sila sa New World Emperor pagkatapos ng karagdagang pag-iisip. Kapag nakuha na niya ang pagkilala sa New World Emperor, siya ay mayaman sa paglaon ay mayaman at maraming iba pang mga kababaihan para sa kanyang kasiyahan. Ngumiti si Florian sa kaisipang iyon. Mabuti. Tumango ang New World Emperor at sinabi kay Florian. Nararamdaman ko ang iyong pagiging tapat at katapatan. Habang siya ay nagsalita, ang New World Emperor ay hindi mailihis ang kanyang mga mata sa paglalagay ng mga mata sa parehong Yvonne at Monica. Sa totoo lang, kapwa sina Yvonne at Monica ay mga diyosa na kahit ang Emperor na may maraming mga mistresses ay hindi mapigilang mapabuntong hininga. Pareho sa kanila ay tulad ng mga diwata na may mas mahusay na mga mukha at katawan kumpara sa Empress. Ang New World Emperor ay dahan-dahang tumaas habang siya ay humakbang mahinang rosas. Pababa at naglakad sa harap ng Cult Mistress at Yvonne. Tumango ang New World Emperor matapos ang paghanga sa kanila ng malapitan. Hindi na niya napigilan ang sarili habang tinaas ang isang daliri at hinawakan ang mukha ni Yvonne bago pinisil ang baba nito. Napalapit siya sa mga tainga ni Yvonne at marahang sinabi, Beauty,
gusto mo ba akong maging babae? Hindi, hindi. Malamig na nagsalita si Yvonne nang walang pag-aalangan. Ang buong full energy room ay nasa kumpletong katahimikan sa lahat ng tumitingin kay Yvonne. Sinabi lang niyang hindi. Ayaw niyang maging may bahay niya. Tinanggihan niya ang kanyang kamahalan. Sa bagong daigdig, ang emperor ay kataas-taasan at walang sinumang tatanggihan ang emperor. Agad na nagbago ang mukha ng emperor sa sandaling iyon. Napakahiya nito nang tinanggihan siya ni Yvonne sa harap ng mga ministro. Ang kapaligiran sa full energy hall ay naging mabigat at lahat ng mga ministro ay hindi naglakas loob na huminga kahit malalim. Sa wakas ay tumawa ang emperor at sinabing, "Mabuti, hindi ako nanlilimos dito dahil ayaw mo. Halika, ikulong mo siya." Nag-aalab ang puso niya sa pagsasalita. Galit na galit siya. Walang sinumang tumanggi sa kanya mula pa nang maangkin niya ang korona. Iniisip ito ng New World Emperor. Kukulong niya ngayon si Yvonne at maya-maya ay pupuntahan siya nito. Gusto niya ito kahit gaano man siya katigas ng ulo. Ang New World Emperor ay pinuno ng buong New World at walang babaeng hindi niya makuha. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang sundalong New World at kinaladkad si Yvonne palayo sa Full Energy Hall. Ang puso ng cult mistress ay nalubog sa pagkakita kay Yvonne na pinapaalis. Sa oras na iyon, ang mga mata ng New World Emperor ay lumingon upang tumingin kay Monica at ngumiti. Ang babaeng iyon ay maganda ngunit buntis. Hindi nararapat para sa emperor na kumuha ng isang babaeng buntis bilang kanyang may bahay. Lord Kenny. Ang New World Emperor ay dahan-dahang nagsalita sa sandaling iyon. Ang isang lalaking nasa ministeryo na kasuotan sa mga ministro ay tumayo at magalang na sumagot. Kamahalan. Si Lord Kenny ay kapatid ng emperador at respetado sa bagong daigdig. Ang New World Emperor ay tumingin kay Lord Kenny at ngumiti. Ibibigay ko sa iyo ang kagandahang ito. Tuwang-tuwa si Lord Kenny habang mabilis siyang nakaluhod sa lupa. Salamat, kamahalan. Lahat ng mga kalalakihan ay mahal ang mga magagandang babae at ganon din ang pagmamahal ni Lord Kenny. Hindi niya mapigilan ang pagtingin kay Monica. Nakita ng New World Emperor na interesado si Lord Kenny sa babaeng iyon, kaya't gumawa siya ng isang pabor at iginawad ang cult mistress kay Lord Kenny. Si Lord Kenny ay tuwang-tuwa sa hindi niya alintana ang katotohanang buntis si Monica. Pumunta, umalis, dalhin ang iyong magandang ginang sa bahay. Kumaway ang mga kamay ng New World Emperor at ngumiti. Salamat, kamahalan. Masayang tumango si Lord Kenny bago bitbitin ang balikat ni Monica at iniwan ang Full Energy Hall upang bumalik sa kanyang tirahan. Pakawalan mo ako. Namula si Monica. Sa buong buhay niya, naging malapit lang siya sa isang lalaki at iyon ay si Daryl. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyang dala ng isang estranghero sa balikat niya. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nakikipaglaban dahil siya ay ganap na nakatali na walang paraan para siya magpumiglas. Ngumiti ang New World Emperor nang makita si Lord Kenny na aalis. Mula nang makuha niya ang korona, lahat ng mga ministro ay naging tapat sa kanya salamat sa kanyang mahusay na kasanayan sa pagmamasid. Si Lord Kenny ay tunay na magpapasalamat sa iginawad sa kanya ng isang magandang ginang at magiging mas matapat sa kanya. Sa sandaling iyon, isang maliit na bating ang tumatakbo at lumuhod sa harap ng emperor. Pinunasan ng munting eunuch ang kanyang pawis at sinabi, "Kamahalan, ang kinatawa ng South Cloud World ay narito at nais na makilala." Ano? South Cloud World. Natigilan si Florian. Sinabi na mayroong dalawang bahagi lamang sa mundo, ang bagong daigdig at ang kanilang world universe. Bakit nagkaroon ng isang South Cloud World? Umiikot ang isip ni Florian at hindi niya maipon ang kanyang iniisip. Sa kabilang kamay. Sa pangunahing altar ng Elysium Gate sa World Universe. Ibinuka ni Daryl ang kanyang mga mata at unti-unting tumayo. Sa nagdaang 2 araw, ginugol niya ang 2 buong araw sa paglinang ng kanyang panloob na enerhiya, pabalik sa kanyang rurok at ganap na pinagaling ang mga sugat ng kanyang katawan. Mas maaga sa laban sa Wishing Star Tower, ganap na ginamit ni Daryl ang kanyang lakas hanggang sa huling-huli. Sectmaster. Kapatid Daryl, ang iyong panloob na enerhiya ay nakuhang muli. Sa sandaling iyon, si Zephyr at ang ilan pang nakapaligid sa kanya ay nasasabi. Kahit na sinentensyahan si Zephyr ng 20 na mga palo ng tubo, siya ay naging matapat pa rin kay Daryl.
Sumulong siya at sinabi, "Kapatid Daryl, nalaman namin na kinuha ni Florian ang iyong mga asawa at sumuko sa bagong daigdig. Kasalukuyan silang nasa bagong daigdig." Buntong hininga. Natigilan si Daryl at agad na sumakit ang puso niya. Palaging alam ni Daryl na si Florian ay isang pambabae mula noong Yoim at nakita siyang nagloloko sa pamilyang Darby. Si Daryl ay nabaliw sa pag-aalala sa sandaling naalala niya ang tungkol sa pagdukot sa cult mistress at Yvonne. Kinawayan niya ang kanyang mga kamay kay Zephyr at sa iba pa. "Mangyaring iwan mo akong mag-isa, gusto ko ng kapayapaan." Sumagot ang apat na magkakapatid bago lumabas ng silid na nag-iisa lang si Daryl na naiwan sa silid. Naupo siya sa harap ng lamesa habang iniisip si Yvonne at ang cult mistress. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang personal na magtungo sa bagong daigdig. Kakatok! Kakatok! Sa sandaling iyon, may kumatok sa pintuan. Pumunta si Daryl at mabilis na binuksan ang pinto na iniisip na si Zephyr at ang iba pa. Gayunpaman, natigilan siya pagkabukas ng pinto. May isang magandang malaing kanto na figura na nakatayo sa pintuan na nakasuot ng isang light pink na mahabang damit. Ito ang Little Fairy Palace ng Fuyao. "Little wife, bakit mo ako hinahanap dito?" Natigilan si Daryl. Sa wakas ay tinipon niya ang kanyang saloobin bago ngumiti at nagbiro, "Ano ang nangyari? Namiss mo ba ako pagkatapos ng 2 araw lang?" Naguguluhan si Daryl sa sinabi niya. Umalis na ang Fuyao Palace matapos umatras ang New World Army mula sa Wishing Star Tower. Bakit bumalik si Little Fairy? Namula ang mukha ni Irene nang marinig ang mga salita ni Daryl bago sumulyap kay Daryl at sinabing, "Daryl, maaari kang maging seryoso." Aasarin siya ni Daryl sa tuwing magkikita sila. Ngumiti si Daryl. "Naman, titigil ako. Bakit mo hinahanap ang asawa mo?" "Ikaw." Galit ang Little Fairy ngunit nagpatuloy, "Narito ako upang bigyan ka." Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng 2 banal na kasulatan at inabot ito. "Ano? 2 dami ng suprema ng banal na kasulatan?" Natigilan si Daryl nang makita ang nasa kamay ni Erin. Hidden Side. Ang 2 dami ng Supreme Mystery Script na ang isa ay may asul na takip at ang isa pa ay isang indigo. Alam ni Daryl na pareho ang mga volume na tunay sa isang sulyap lamang. Walang paraan upang gayahin ang sinaunang hitsura ng lakas ng tunog dahil ang bawat lakas ng tunog ay isang sinaunang libro. Dahil sa pagkabigla pa rin ni Daryl, marahang sinabi ng Little Fairy, ang 2 banal na kasulatan na ito ay laging itinatago sa aklatan ng Fuyao Palace at hindi namin sigurado kung gaano na sila katagal doon. Napag-usapan ko ang aking mga kapatid na babae at naramdaman namin na kapwa sila ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo, kaya't hiniling na ipadala ang mga ito. Ang 770s ay narinig ang legend ng Supreme Mystery Script. Tulad ng pananatili nila sa palasyo ng Fuyao palagi, hindi sila gumugol ng maraming oras sa lipunan at ayaw makisali sa anuman sa mga gawain ng lipunan. Ang supremo ng banal na kasulatan ay isa pang normal na banal na kasulatan sa kanila. Matapos ang labanan sa Wishing Star Tower, ang 7 Fairies ay may magandang impresyon kay Daryl. Nadama nila na siya ay isang mapagbigay na tao at pagpapala ng World Universe na magkaroon ng isang tulad ni Daryl. Dahil dito, nagpa siya ang 7 Fairies na ibigay ang mga banal na kasulatan kay Daryl pagkatapos ng ilang talakayan. Tuwang-tuwa si Daryl habang kinukuha ang mga banal na kasulatan bago ngumiti kay Irene. "Para sa akin talaga ito." St. Hindi niya inaasahan na ang Fuyao Palace ay magkakaroon ng 2 dami ng Supreme Mystery Script. Hindi rin niya inaasahan na ibibigay nila sa kanya ang mga banal na kasulatan. Isang sorpresa talaga iyon. Seryosong tiningnan ni Irene si Daryl at sinabing, "Huwag kang masyadong maging masaya, mayroon kaming ilang mga kondisyon. Una, hindi ka basta-basta pumapasok sa Fuyao Palace sa hinaharap at pangalawa ay huwag mo kaming tawaging iyong mga asawa." Ang 7 magkakapatid ay ang Palace Masters ng Fuyao Palace. 7 silang puro mga diwata at ang kanilang reputasyon ay mapapahamak kung patuloy niyang tatawagin silang mga asawa. "Haha! Ang ganitong mga kondisyon." Tumango si Daryl at ngumiti. "Mabuti, little wifey." "Ay hindi, dapat itong Little Fairy." Nagpatuloy siya at ngumiti habang ipinaliwanag, "Paumanhin, masama ito sa akin. Nasanay na ako at hindi ko agad na maitama ito." "Ikaw,
Namula ang mukha ni Irene at pinadyak ang mga paa. Ito na ang huling pagkakataon, sana ay tuparin mo ang pangako mo. Paalam. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon si Little Fairy at umalis. Sa sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Daryl ang mga banal na kasulatan habang nakatingin sa Little Fairy na aalis bago ngumiti. Little Fairy, ingat ka. Bumuntong hininga. Wala nang ibang sinabi si Irene at mabilis na umalis. Bagaman hindi siya tinawag na asawa, ang tono nito ay hindi pa rin sinsero sa pagtawag sa kanya na Little Fairy. Iningatan ni Daryl ang dalawang banal na kasulatan at nagbago pagkalabas ng Little Fairy. Kailangan niyang gumawa ng isang paglalakbay sa Donghai City. Si Jackson ay nasalanta kanina nang madiskubre ang bangkay ni Rebecca sa Wishing Star Tower. Nabanggit niya na ililibing niya ang kanyang asawa pagkalipas ng 3 araw. Sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan, si Daryl bilang kanyang kapatid ay dapat naroroon. Pagkatapos nito, kailangan niyang magtungo sa World Universe at iligtas sina Yvonne at Monica. Naisip ni Daryl ang tungkol dito. Hindi lamang siya maaaring magtungo sa New World ng mag-isa. Dadalhin niya sina Dax at Chester sa pakiramdam niya na mas ligtas kung sumama sa kanya ang kanyang dalawang kapatid. Tumawag si Daryl kay Dax na may kaisipang iyon at inayos para salubungin sila Dax at Chester sa tirahan ng Darby. Sa tirahan ng Darby. Ang maiinit na araw ay isang paunang salita sa magandang panahon, ngunit ang pamilyang Darby ay may mabigat na kapaligiran. Ang reputasyon ng pamilyang Darby ay nabahira ng balita tungkol sa ugali ng bastardo na si Florian na kumalat sa buong Donghai City. Araw na para sa paglilibing kay Rebecca dahil maraming pamilya sa Donghai City ang dumalo sa libing. Ang Emisek ay naroroon din mula ng Abbess Mother Serendipity na nagkaroon ng isang magandang relasyon sa pamilyang Darby ay naninirahan sa Darby Residences ng medyo matagal. Ang seremonya ng libing ay nagsimula nang dumating si Daryl. Bawat miyembro ng pamilya Darby ay babatiin siya na mukhang nahihiya dahil alam nilang lahat na hindi nila nauunawaan ang Daryl. Lalo na si Jackson na agad na lumuhod at umiyak ng masama sa sandaling nakita niya si Daryl. Si Daryl ay una na nagalit dahil si Jackson ay may malapit na relasyon sa kanya, ngunit nang i-frame siya ni Florian, nagpa siya si Jackson na kumpiyansa sa halip si Florian. Palaging iniingatan iyon ni Daryl. Kapag nawala ang katotohanan, alam ni Jackson na siya ay nasa mali at humihingi ng kapatawaran habang umiiyak. Walang pagpipilian si Daryl, ngunit patawarin siya nang makita kung gaano ang pagkasira ni Jackson. Matapos ang libing, dumating sina Dax at asawang si Nancy kasama si Chester. Dinala sila ni Daryl sa harapan ng hall habang malapit silang naupo. Tumahi si Nancy ng tsaa sa kanila. Gayunpaman, si Daryl ay wala sa mood para sa tsaa dahil sa pakiramdam niya ay kakilakilabot. Daryl, bakit ka nag-aalala? Humigop si Chester ng tsaa at tinanong, dahil ba sa iyong dinakip na mga asawa? Tumango si Daryl. Bang! Bigla namang sumabog si Dax sa lamesa at sumigaw, STT, bastard ang kapatid mong si Florian. Huwag kang mag-alala, Daryl. Kailan ka patungo sa bagong daigdig? Sasamahan kita. Hindi lamang natin dapat iligtas ang iyong mga asawa, ngunit i-chop din ang bastardong si Florian sa mga piraso. Ako rin. Desidido na sabi ni Chester. Malaki. Naramdaman ni Daryl ang init sa kanyang puso nang marinig niya ang mga ito at tumango. Isang lalaki ang nagmamadali na lumakad papunta sa kanila sa sandaling iyon. Ang matandang may buhok na matandang lalaki na may isang matibay na katawan ay ang Golden Leon, Zion Featherstone. Sekmaster, tingnan mo ito. Tuwang-tuwa si Zion habang iniabot niya ang isang manual kay Chester. Sa pabalat ng manual ay ang mga salitang Supreme. Mystery Script. Laking gulat ni Chester nang makita ang banal na kasulatan habang kinuha niya ito at tinanong, Golden Leon, saan mo nakuha ang banal na kasulatang ito? Binaliktad niya ang mga pahina habang nagsasalita siya. Ngumiti si Sean at sinabi, ang banal na kasulatan ay natagpuan ng aming mga disipulo ng Eternal Life Sect habang nililinis nila ang battlefield ng Wishing Star Tower. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Daryl ang banal na kasulatan at marahang sinabi, alam ko. Ang banal na kasulatan ay dapat na pagmamay-ari ng Hexad School. Principal, Graham Potter. Bumuntong hininga si Daryl habang nagsasalita.
Namatay si Graham sa laban sa Wishing Star Tower. Dagdag pa ni Chester, Principal Graham was really a hero. Ang kanyang sakripisyo sa labanan ay isang nasayang. Hinawakan ni Chester ang kanyang katawan at naglabas ng isa pang banal na kasulatan habang nagsasalita siya, Daryl, mayroon din akong isa pa. Natagpuan ito sa lihim na vault ni Leroy nang sirain namin ang sektang Kunlun. Ano? Si Chester ay may isa pang dami? Natigilan si Daryl sa kaba. Haha, may sorpresa rin ako. Tumagal ng isang segundo para maipon ni Daryl ang kanyang saloobin bago siya tumawa. Naglabas din siya ng ilang mga banal na kasulatan sa kanyang katawan at natigilan si Chester habang binibilang niya ang mga banal na kasulatang iyon. Si Daryl ay may 5 volume sa kanya? Tama iyon, si Daryl ay mayroong 5 dami. Ang unang dami ay isang regalo mula sa Sean nang mailagay niya ang unang pwesto sa Lion Slaughter Conference. Ang banal na kasulatan noon ay ninakaw ni Megan, ngunit nakuha niya ito sa kaarawan ni Sarah. Ang pangalawa at pangatlong volume ay dinala ng cult mistress nang umalis siya sa Elysian Island. Inabot sa kanya ni Monica ang parehong mga banal na kasulatan matapos siyang magising mula sa kanyang mga pinsala sa ospital. Ang huling 2 dami ay naibigay lamang ng Little Fairy ng Fuyao Palace. Mayroon ng 5 dami sa mga kamay ni Daryl. Idinaragdag ang isang kabilang sa Graham at ang isa pa mula sa Leroy. Nagkatinginan sina Dax at Chester sa sandaling iyon at natigilan. Si Nancy na nasa tabi nila ay naramdaman ang paghina ng kanyang tuhod nang marahan niyang sinabi, mayroong 7 dami nito at sa makatuwid ang banal na kasulatan ay kumpleto na ngayon. Hindi makapaghintay si Chester at nagmamadaling sinabi, bilisan natin at tingnan kung ano ang sikreto sa loob ng 7 dami na ito. Sa sandaling nagsalita siya, ang 3 magkakapatid ay ganap na nakatuon sa 7 mga banal na kasulatan habang patuloy silang pumapasok sa mga pahina. Pagkalipas ng kalahating oras, laking gulat ng 3 magkakapatid dahil wala namang espesyal sa 7 banal na kasulatan. St. Ang mga alingaw tungkol sa isang nagtipon ng 7 mga banal na kasulatan at naintindihan ang lihim sa loob ay maaaring makontrol ang mundo ay isang panloloko lamang. Walang pasensya na sabi ni Dax habang tumayo na may kunot na mga mata. Ngumiti si Nancy at hinawakan ang kamay ni Dax. Mahal, bakit ba naiinip ka? Tingnan ang pasensya ni na Kuya Chester at Daryl. Kailangan mong mag-research ng mabuti at marahil ay malalaman mo ito. O CJ. Kinaway ni Dax ang kanyang mga kamay. Bagaman si Dax ay may masamang ugali, palagi siyang nakikinig sa kanyang asawa dahil mahal na mahal niya si Nancy. Si Dax ay palaging magaspang at walang ingat. Nais niyang umupo at basahin ang banal na kasulatan, ngunit nagtapos ng kumatok ng isang basong tsaa. Splash! Ang tsaa ay nagsabog sa banal na kasulatan at naging sanhi ito upang mabasa. Mahal! Marahan siyang kinurot ni Nancy. Tingnan mo kung ano ang nagawa mo di. Natigil si Nancy habang nagsasalita. Sa sandaling iyon, emosyonal na sumigaw si Nancy, kita nyo, nagbabago ang banal na kasulatan. Isang larawan ang lumitaw sa basang-basa na takip ng banal na kasulatan. Kung sa una ay malabo ngunit unti-unting naging malinaw.